Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will, and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Magandang lalaki po ako. Wala po kayong magagawa dahil ako ang host nyo for tonight. Kaya kung kayo natutulog na, kayo'y magsigising. Kung kayo nakahigay, magsibangon. It's time for new affiliate orientation po. Napaka-importante po sa mga nagsisimula sa ganitong negosyo ang ganitong training. Ayan. So, hindi ko na patatagalin. Kung ako ay magandang lalaki, mas magandang lalaki to. Di ba? Result pa lang nito, gwapong-gwapo na, gustong-gusto ko na eh. So, hindi ko na patatagalin. Handa na ba ang ready na ba yung ballpen, notebook, at ang inyong mga tenga, ready na? Umupo kayo ng maayos. Kasi kahit ako, makikinig ako dito. No? Kung ako nga, platinum na, si Coach Janet nga, platinum nakikinig. Dapat makikinig ka rin. Okay, so hindi ko na patatagalin. Ang pinaka-magandang lalaki ngayong gabi, walang iba, ang ating Diamond Coach Harold Pangan! Thank you Coach Maki, thank you. Okay. So lahat ng maririnig nyo sa akin ay yan po ay galing lamang po sa aking mga experience, sa aking mga natutunan. So sana may Recording in progress. Sana po mayroon kayong matutunan at sana po umasenso rin kayo kasi yun naman yung purpose natin dito eh. Kaya tayo nagte-training para matuto, para kumita, para umasenso. Kasi kung pagkita lang ng pera, madami naman paraan para kumita ng pera. Pero bakit tayo nasa Live Good? Kasi gusto natin umasenso. Kasi ang Live Good po kayang magbigay ng extraordinary na income compare po sa ginagawa natin before. Kaya nga tayo nasa Live Good eh kasi hindi natin nakuha yung mga dreams natin. Kung ano man yung mga pinagagawa natin sa buhay for so many years na nagtatrabaho, nagdinegosyo, hindi natin nakuha yung pangarap eh. Kaya nga nandito tayo ngayon sa Live Good. So ngayon, ito training na to is how to get started. Paano ko magsisimula? Ano yung mga pagdaraanan mo at ano yung mindset na kailangan mo rito? Ano yung dapat mong i-prepare na attitude, skills? Sama-sama na po rito yun. Okay, so simulan na po natin. Nakikita po? Kita po. Okay, start na tayo guys. Ang topic ko is New Affiliate Orientation. So, napakahalaga po nito lalo na sa mga nagsisimula. Kahit po matagal ka na, kailangan mo pa rin ito ha. Makinig ka pa rin ha. So, number 1, fear and doubt. Kasi kahit naman sa ang negosyo, kahit sa trabaho. Ako, nung first time ko nagtrabaho, McDonald's po, nagsimula ako magtrabaho. Nag-crew ako sa McDo, pero interview pa lang po nanginginig na ako. Puro English pa eh, hindi ko nga naiintindihan eh. Bahala na ako, basta gusto ko magtrabaho. Nag-graduate ko lang ng high school nun. Pero natanggap naman ako sa awa ng Diyos. So, nandun yung takot. Tapos nung simula akong nag-aral ako ng kinder. Grabe guys, ayaw ko talagang bitawan yung palda ng ninang ko. Kasi siya yung naghatid sa akin. Ayaw ko talaga. Ito, real talk to real story to Halos umiiyak na talaga ako. Tapos nung nasa bintana ako ng school, nakatingin ako sa kanya. Ayoko kasing umalis siya sa paningin ko. Hindi na ako nakikinig sa teacher, nakatingin lang ako sa ninang ko. Kasi nga, natatakot ako eh. Hindi ko kilala yung mga kaklase ko, yung teacher ko. Pero after mga ilang days, sinusundo na ako. Ayoko pang umuwi. May kalaro ako eh. Marami na akong kalaro, komportable na ako eh. So, ganun sa negosyo to. Kung ikaw ay bago, magsisimula ka matakot. Matatakot ka kung kaya mo ba, kilala ko ba yan, hindi ko naman kilala yung mga yan, wala naman ako alam sa ganyang negosyo. So lahat ng bagay guys, pagka sinimulan mo,
first time mo, talaga matatakot ka. Pero para ma-overcome mo yan, ang isipin mo, mas nakakatakot pag tumanda ka nang wala kang pera. Yun ang isipin mo. Mas nakakatakot yun. Yun yung isang inisip ko kung bakit ako bumalik sa network marketing. Natakot din ako. Natakot akong bumalik dito dahil baka mag-fail na naman ako. Ilang beses na ako nag-try, hindi naman ako nagiging successful. Kaya nung nakita ko yung network marketing ulit, 15 years kong iniwanan yan eh. After 15 years, sa 15 years na iniwanan ko ang network marketing, nagtrabaho ko, nagtinda ko, nagtrabaho ko, nagtinda ko, kung ano-ano na yung pinagagawa ko sa buhay. Hindi ko pa rin nakuha yung pangarap ko. So, natatakot ako na baka tumanda ako na hindi ko nakukuha yung pangarap ko. Natatakot ako baka tumanda ako na walang ipon. Natatakot ako na tumanda ako na nanghihingi ng pera sa mga anak, nanghihingi ng pera sa mga kapatid. Kasi yun yung nakita ko sa mga chewing ko eh. Nanghihingi ng pera sa mga kapatid nila, pati nga sa amin mga pamangkin, dumidilensya. Kasi nga, wala na silang trabaho, wala silang ipon, wala silang napundar. So, yun ang kinatatakutan ko. Kaya kahit ako, nag-fail ako ng maraming beses, susubok pa rin ako. Kasi, dito lang naman ako sa network marketing, merong chance na yumaman. Kasi wala naman ako malaking kapital para magnegosyo. So, yun ang katakutan mo. Okay? Yung duda, normal pong magduda. Nakakaduda. Minsan nagdududa ka rin sa sarili mo eh. Magagawa ko ba? Oo. Lalabanan ko yung takot. Pero ang nagdududa ako, baka mamaya masayang yung oras ko dyan. Baka hindi ako magiging successful. Baka mamaya, habang ginagawa ko yan, magkamali lang ako. Pagtawanan ako. Pagtawanan ako ng mga kapitbahay ko, ng kaibigan ko. Yun yung duda mo eh. Duda mo sa sarili mo kung magagawa mo ba. Baka mamaya magsayang lang ako ng pera, magsayang lang ako ng oras. Lahat ng duda mo na yan, hindi yan masasagot pag hindi ka nag-try. Okay? So, tandaan niyo po yun. Yung fear of failure, number 1 po sa akin yan dahil sabi ko nga 15 years akong nawala sa MLM pero 6 years na straight na ginawa ko yung MLM year 2001 hanggang 2006 yata yun. 6 na taon straight die hard talaga, gutom talaga yun, kumikita konti lang. So after that nagtrabaho, nagtinda pero pasulpos pa minsan meron ako sinasalihan na MLM pero hindi na ako naka 100% focus, hindi na ako naka 100% effort kasi nga nagtatrabaho na ako, nagtitinda na ako, sinusubukan ko na lang siya at hindi na ako die hard. Bahala na, kumbaga hindi ko binubuhos yung galing ko kasi natakot na ako eh, baka mag-fail na naman ako, baka mag-ubos na naman ako ng oras dyan. So yun yung fear of failure. Pero pag hindi mo binigay yung best mo, hindi mo talaga makukuha yung success. Kahit paulit-ulit kang mag-try, pag hindi mo binigay yung best mo, hindi ka talaga magiging successful. Kaya yung fear of failure na yan, para mawala yan guys, itodo mo lahat. Itodo mo lahat, tapos i-mindset mo sarili mo na magiging successful ka. Itodo mo, pati patot pananggulo, itaya mo na. Kasi walang naging successful dito na paupo-upo lang. Ang meaning, kunin mo ng patayo. Kung kasabihan, kung hindi makakuha ng paupo, kunin mo ng patayo. Ibig sabihin, trabahuhin mo, seryosohin mo, i-workout mo. Okay? So, huwag kang magtao sa failure kasi lahat po ng mga naging successful, lahat po yan dumaan sa pagiging failure. Tandaan nyo po yan, wala pong successful kaagad. Lahat po ng successful na tao, naranasan po yan. Basta, every time nagpe-fail ka, dapat meron ka natututunan. Sa dami ng failures na dinaanan ko, marami rin po ako natutunan. Yun yung bit-bit ko hanggang pagdating ng Live Good. Okay? So tandaan nyo, kung ano may pinagdaanan mong failure, tandaan mo, sangkap po yan para maging successful ka. Hindi pwede mawala yan. Sangkap po yan. Fear of rejection. Number 1 po dyan yung rejection sa akin. Siyempre, pamilya ko, yung mga kapatid ko. Marami sa mga kapatid ko, talagang halos lahat ng kapatid ko. Talagang hindi nila pinapansin tong Live Good. Kasi meron kami GC magkakapatid. Sa GC na yon, sinend ko yung mga link,
Sinend ko yung mga video, sinend ko yung mga script. Wala eh, hindi talaga nila pinapansin. Kasi nga, hindi naman sila naniniwala na kaya nila. Ayun yung ano doon, hindi sila naniniwala na kaya nila. Siyempre, pag hindi sila naniniwala na kaya nila, hindi sila magbibigay ng time. Kaya hindi sila magbibigay ng time, hindi sila magbibigay ng effort, hindi nga sila sumali. So, yun yung rejection. Unang rejection sa akin. Tapos yung mga classmate ko, meron ako isang classmate in-invite sumali after mga isang linggo, 2 linggo, binawi yung pera. Dahil classmate ko siya, tropa ko siya nung high school, walang sabi-sabi, sabi ko, akin na Gcash mo, balik ko na tol. Ayun lang. Kasi nga, ayoko masira pagkakaibigan namin. Pero hindi niya na-realize kung gaano kalaki yung pinakawala niya. Pero hindi sa lahat ng tao binabalik ko yung pera nila. Doon lang sa classmate ko na yun kasi tropa ko. Kaya ang hirap mag-invite ng kakilala. Ang daming kantyaw, ang daming masisira pagkakaibigan. Pero may paraan po yan. May paraan. Ayusin mo lang yung pagkasalita. Paano mo siya in-invite? Ayusin mo lang. Okay? So yun yung takot sa rejection. Natatakot ka, baka ma-reject ka, baka pagtawanan ka. Okay? So marami na pong mga naudlot na pangarap dahil diyan. Kasi ayaw nila ng rejection. Pero kahit anong negosyo, guys, may rejection. Yung magbabalot, ito yung number 1 example, yung magbabalot. Ang magbabalot po ay hindi ho yan tinatablan ng mga hindi tinatablan, wala ho yung walang emosyon. Walang emosyon diyan. Imagine mo yung rejection na nangyayari sa kanya. Magtitinda siya ng balot, sisigaw siya. Ang dami nakakarinig. Pero hindi naman lahat bumibili. Pero sisigaw pa rin siya. Sa kabilang kalsada, sa kabilang lahat yata ng street doon sa lugar nila, pinuntahan niya. Hindi naman lahat ng street may bumibili. Pero naririnig siya. Ang tawag doon rejection. Pero hindi mo nararamdaman na rejection kasi naka-mindset ka eh. Naka-mindset ka kasi na hindi lahat bibili. Ganon din sa negosyo to, guys. Dapat naka-mindset ka. Iset mo na yung mind mo na talagang hindi talaga lahat sasali. At hindi lahat makikita yung ganda ng negosyo to. May mga taong hindi magjo-join ngayon, pero next month magjo-join. May mga taong hindi magjo-join ngayon, pero next year magjo-join. Wala pa yung calling nila eh. Or wrong timing. May mga tao na wrong timing lang. Kagaya ko, 15 years. Nag-stop ako sa MLM 2006. Bumalik ako year 2001. January. Then tuloy-tuloy na yan hanggang ngayon. Imagine niyo ilang years yun. Ang tagal po nun. Pero yung years na yon, yung 15 years na yon, every time na may encounter kong network marketing, lagi ko sinasabi sa sarili ko, baka hindi para sa akin. Minsan in-invite ako, nako, mauubos lang oras ko dyan. May trabaho naman ako eh. In-invite na naman ako, ibang company na naman, ibang tao na naman nag-invite sa akin. Nako, hindi na, nagtitinda ako eh. Kumikita naman ako eh. Baka maubos lang oras ko dyan. Maraming reason kung bakit ka nare-reject. At yung tao na yon, kung na-reject ka, hindi pa niya right time. Or hindi siya yung right person. Pwedeng hindi right person, pwedeng hindi siya right person or hindi pa right timing. Okay? Yun ang lagi mong isipin. Hindi pa right person yan, hindi pa right timing. Kaya huwag kang masasaktan. At hindi lahat talaga para sa negosyo to. Hahanapin mo lang. Example, kaya tinatagalan ko sa rejection. Ito yung pinaka number 1 talagang kino-comment. Coach, ang dami ko na-invite, walang sumali, ayoko na. Kasi nga, binibilang nyo yung hindi sumasali. Kaya kayo nahihirapan. Huwag nyong bibilangan yung hindi sumasali. Ang hindi sumasali, hindi ang counted sa negosyo mo. Okay? May nagtitinda ng kotse. Hindi naman lahat ng dumadaan bumibili. Pero ang dami nagtitinda ng kotse. Nagsusulputan. Dito sa lugar namin, may bagong tayo. Isuzu. Hindi naman, ang dami ng kotse dito, may bago na naman. Katatayo lang ng Toyota, tsaka ng Mitsubishi. Tapos may Isuzu naman. Tabi-tabi lang sila, guys. Pero hindi naman, ilang tao doon ang hindi naman bumibili.
Doon sa dati ko tinitirhan, halos lahat ng tao doon walang sasakyan. Looban po yun eh. Lahat yun dumadaan doon. Pero hindi naman bumibili. Hindi nila market yun. Parang ganun sa negosyo to. Yung mga nagre-reject sa'yo, hindi yan ang negosyo mo. Hindi yan dapat binibilang. Okay, huwag ka masasaktan dyan. Walang personalan. Hindi sila ang market mo, hindi sila ang negosyo mo. Right now. Okay, for now. For now. Pero hindi natin alam, baka next year, natanggal sa trabaho yan, hanapin niya na yung opportunity. Baka ngayon, kapopromote lang yan. Baka ngayon, kumikita yan. Baka ngayon, hindi niya pa nare-realize na kailangan niya palang yumaman. Baka kala niya yun lang yung goal niya. So, tandaan niyo yung rejection. Okay, tandaan niyo. Maybe, hindi siya right person or wrong timing. Okay? Pero the unknown. Yung mga sumasali dito, ang laging iniisip, Coach, wala akong alam dyan. Hindi ko naman naiintindihan yan. Lahat ng bagay, guys, pwedeng aralin. Marami akong kakilala, caregiver. Yung isa kong kasama sa trabaho before, nag-resign po yun para mag-caregiver. Sabi niya sa akin, pare, magre-resign ako. Bahala kong mag-caregiver. Anong alam mo dyan? Mag-aaral ako, mag-enroll ako. Nag-enroll siya ng caregiver. Ayun, caregiver na siya. Inaaral po yun. Hindi po naman basta mag-caregiver ka. Aalamin mo paano ba talaga yung sistema dyan, paano talaga maging caregiver. Hindi simple yan, hindi simple. Alam ko 6 na buwan siya nag-aaral eh. Bago siya naging caregiver. So, hindi rin niya alam yun. Natatakot din siya. Nakakatakot talaga. Kung sasaba ka doon, mag-abroad ka, hindi mo alam trabaho mo, eh talagang magkakalat ka lang doon. So, lahat ng bagay inaaral. Itong negosyo to, kung hindi mo to alam, aralin mo. Wala kang alam sa industriya na to, aralin mo lang. Okay? Libre naman ang training sa mga kagaya nito sa DMW. Libre training sa DMW. Kaya mga kagaya nito, mga simple training na to, libre yan. Hindi mo kailangan magbayad. Sa simple training pa lang, kaya mo nang kumita. Okay? Kung may mga intensive training, may bayad, go! Bakit? Para sa knowledge mo yan eh. Ay, mag-invest ka para matuto. Okay? Yung iba nga nag-enroll pa eh. Kung saan nag-enroll pa kung saan mga coach. Okay? Tandaan nyo guys, ako nag-enroll din ako before eh. So, huwag kayong matakot kung wala kayong alam. Okay? Lahat po tayo walang alam. Nagsimula ako sa Livegood, hindi ko naman alam Livegood. Nagsimula ako sa industry na to, wala rin akong alam. Okay? Huwag kayong matakot dyan. Huwag yan maging hadlang para hindi ka sumali. Pero others' opinion, yung mga opinion ng ibang tao, huwag niyong katakutan yan guys. Hindi yan magbabayad ng bills nyo, hindi yan magbibigay ng pangarap nyo, hindi yan ang tutulong sa inyo pag wala kayong pera. Yung opinion ng ibang tao, okay? Opinion lang yan. Lahat ng tao may opinion. Mapamaganda ginagawa mo o pangit ang ginagawa mo, may opinion ng tao. Hindi mawawala ng opinion. Kahit sa social media, tinan mo, kahit na maganda ginagawa, biro mo yung ginagawa niya, nagbibigay po siya ng pera sa mga mahihirap. Ang dami pa rin nagsasalita na hindi maganda sa kanya. Negative comment. Ang ganda na ng ginagawa, may negative comment pa. Lahat ng tao may negative opinion. May negative comment. Okay? Yung mga opinion ng mga tao, hindi ko yan pinapansin. Pag pinansin mo yan, hindi ka uusad. Okay? Huwag mong hanapin yung papuri. Gusto mo lagi approval eh. Naghahanap ka ng approval sa ibang tao. Hindi, huwag mong hanapin yung approval sa ibang tao. Tandaan mo, may pangarap ka. Yung pangarap mo, hanapin mo yung mga tao na nakakuha ng pangarap mo, doon ka makinig. Okay? Hanapin mo yung mga tao na naglalakad sa pangarap mo. Doon ka makinig. Huwag doon sa opinion ng ibang tao. Hindi ka talaga makakausad. Okay? Doubt, duda. Nagdududa tayo saan? Ito yung mga duda natin. Sa company. Paano ka hindi magdududa sa company hindi mo naman inaaral? Unang-una, ang Livegood po,
ay pag-aari o tinatag ni Ben Glinsky. Okay? Si Ben Glinsky po ay 20 years na po ang experience sa gantong industry, health and wellness, MLM, nag-run, nag-own ng company, at lahat po ng mga kumpanyang pinatakbo niya o pag-aari niya ay tumakbo ng maayos at maganda. Magaling siya sa payout, walang kaso, walang reklamo. Dapat inaaral mo si Ben Glinsky. Okay? Tapos yung compensation plan. Okay? Yung compensation plan natin, dapat inaral mo rin yun. Paano mo malalaman na mas maganda ang compensation plan natin? Okay? Sa mga walang alam sa MLM. Okay? Try mo tingnan yung ibang company. Ilan ang naging milyonaryo? 3 taon na, wala pang milyonaryo. 5 taon na, 3 pa lang ang milyonaryo. Meron ako isang alam na company. Ang daming sinasabi about Live Good. Pero 7 taon na yung company. Ang Millionaires Club nila, sa 10 pa lang. Only 5. Live Good. For 2 years. Ilan na milyonaryo? Okay, doon pala makikita mo na yung difference ng compensation plan natin. Kung gaano kaganda yung comp plan. So sa mga may experience sa MLM, alam na alam nyo yan kung paano mag-compare. Pero yung iba, naliligaw pa rin. So tandaan nyo, yung company natin, best MLM to sa buong mundo. Okay, maganda yung comp plan natin. Imagine mo yung comp plan natin, guys. Tingnan mo ha, ang direct referral mo 50%. Second level mo 10%. Third level 5%. Fourth level 5%. Pag diamond ka pa 3 to 1 hanggang 10 level. Saka nakakita ng ganong company. Aware? Ang tagal ko nang walang direct referral pero hanggang ngayon may income pa rin ako sa referrals. Bakit? Hanggang 10th level ko may referral pa rin. Eh habang lumalalim po yan, mas lumalapad. Volume na po yun. Ang daming tao po nun, guys. Ilang buwan na akong walang referrals. Sa account ko, siguro mag-1 year na o almost 1 year na sa account ko. Kasi yung mga ibang referrals ko, puro doon sa account na po yun ng isang account ko eh. Sa pamilya ko, sa anak ko. Nandun na lahat ng referrals ko eh. Okay? So, huwag kayo magduda sa company. Huwag yung pagdudahan ng company. Kailangan lang dyan aralin mo. Okay? International lang Live Good. Duda sa sarili. Yung yung sinasabi ko kanina, nagdududa ka sa sarili mo. Nagdududa ka kung magagawa mo ba. Simple lang naman yan eh. Ang isang bagay na nagdududa ka kung magagawa mo o hindi. Simple lang yan kasi wala kang sapat na kaalaman. Parang nag-e-exam. Sino yung mga nag-e-exam dito? Estudyante. O dumasa pag-estudyante. Lahat naman siguro tayo, di ba? Kailan ka kinakabahan? Pag hindi ka nag-review, kinakabahan ka. Nagdududa ka kung papasa ka. Pero tingnan mo yung mga nag-review. Ako nga, minsan lang ako mag-review eh. Alam niyo naman ang grade ko eh. Sinasabi ko na yan, palakol eh. 75 hanggang 78 lang po ako. Diyan ako naglalaro. Naku, masayang-masaya na po ako tsaka pagka nakapag 79 tsaka 80. Sa masayang-masaya na po. Ang 80 ko po, PE. Kaya masayang-masaya po ako pag nakaka-line of 8. Pero for 4 years po ako. First year to fourth year. 75 to 78 lang talaga ang grade ko. Ngayon, tinan niyo mabuti ha. Nung nag-exam ako, nung nag-review ako mabuti. Kumpiyansa ako eh. Wala akong duda sa sarili ko. Alam ko makakasagot ako. Nag-review ako eh. Ako pa nga nagmamadali, pasan nyo na papel, pasan nyo na. Pero pag hindi ka nag-review, pag wala kang alam, duda ka eh. Duda ka kung masasagutan mo o hindi eh. Diba? Tapos pagka merong recitation, pag hindi ka nag-aral, nagtatago ka sa likod ng classmate mo eh. Ginagawa ko po yan. Nagtatago ako sa likod ng classmate ko para hindi ako makita ng teacher ko. Kasi pagka nag-eye to eye kami, tatawagin ako nun eh. Pahiya ako nun. Ayoko mapahiya. Bakit? Varsity ako eh. Varsity to, oy. Nakakahiya yun. Biro mo, varsity, ina-idol ka doon sa school, tapos di ka makasagot. Kaya isa ako sa mga pretender doon eh. Nagpe-pretend akong magaling sa academic. Nagpe-pretend ako kasi napapahiya po ako pag ako napahiya sa school. Nahihiya ako doon. Nahihiya ako. Kaya lagi akong umiiwas. Umiiwas ako sa recitation. Umiiwas ako sa mga basta ano ko.
play safe lagi ako. Play safe. So dahil nga, duda ako sa sarili ko eh. Kasi hindi ako nag-aaral. So sa Live Good guys, para hindi ka magduda sa sarili mo, aralin mo to. Aralin mo. Masterin mo to. Ngayon, pag alam mo na lahat kung paano gagawin, hindi ka na magdududa. Mawawala yung doubt mo. So ngayon guys, simulan na natin. Ngayon na-overcome mo na yung duda mo, yung takot mo. Gusto mo na simulan. Na-open na yung mind mo. Ang tanong, bakit mo ba talaga gagawin tong negosyo to? Di ba? Marami nagtatanong eh. Ba't ako magli-live good? Pare, may trabaho naman ako. Yun yung sagot sa akin before. Bakit ako sasali dyan? May trabaho naman ako. Yung isang in-invent ko, pare, may negosyo ako. Busy ako. Hindi nila pinapansin ng live good kasi nga busy sa trabaho, busy sa negosyo, kumikita naman daw sila. Bakit? Kasi nga, ang mindset kasi nila, okay naman kami, nakakakain naman kami 3 beses sa isang araw. Nakakabili kami ng pangangailangan sa bahay. Paminsan-minsan, tuwing 30th month pay, nakakabili kami ng cellphone na bago. Diba? Tapos, nakakabili ng pantalos, sapatos, konting overtime lang. Diba? Yun yung mindset eh. Pag sahod ngayon, diba? Ubus yan. Ubus yan. Sigurado ubus yan. Ang magtitira lang yan ng allowance. Bago dumating nung susunod na sahod, mga 3 days before salary, ubus na yung allowance. O mangungutang na ngayon yan. Pare, pautang naman, no? Kano? 500 lang, malapit na sahod, di ba? Babayaran kita. O sige, pare. Kasi kapos na yan eh. Pagdating ng sahod, bayad utang yan. Debitin na naman yung pera. Gastos na naman yan. Bayad ng mga bills. Magtatabi na naman ng budget yan. Pero bago matapos na naman yung sumunod na sahod, okay, bago sumahod na naman, ubos na naman yan. Utang na naman yan. Okay, bawal magkasakit yan. Bakit? Pag umabsent yan, baon lalo sa utang yan. Akala nila yun lang ang buhay. Gagastos ng gagastos. Bakit? May sweldo naman eh. May parating naman sa sweldo eh. Hindi nila naiisip. Bakit ba ako mag-live good? Simple lang. Kasi kailangan mong mangarap. Kailangan mong mangarap eh. Kailangan mong makuha yung pangarap mo. Hindi pwedeng ang pangarap mo, makabayad lang ng kuryente at tubig, makapagbigay ng pan-tuition fee sa anak, makabili ng cellphone 30th month pay. Hindi yan ang pangarap. Hindi yan. Oo, mabubuhay ka dyan. Mabubuhay ka for the next 40 years of employment. Ang dami ko na nakitang ganyan eh. After 40 years na nagtrabaho, walang pera, walang ipon, ang sabi niya, okay lang, nabuhay naman ako. Napag-aral ko naman yung anak ko. Fulfillment na yun. Naging masaya naman ako. Masaya ka during 40 years of working. Masaya ka. Pero after employment, retired ka na, wala kang pera, wala kang ipon, wala kang pundang, ang anak mo, may asawa at anak na, saan ka kukuha ng pera? Sila ngayon ang mga umiiyak. Huwag mong isipin yung during talagang mabubuhay ka sa employment. Pero yung after retirement, pag nag-retire ka, doon ka mag-isip. Doon mo malalaman yun. At hindi mo pa malalaman ngayon yun, okay lang. Pagdating mo pa ng 60 years old, tsaka mo pa mararamdaman yun. Kaya okay lang. Okay lang, huwag kang mangarap. Okay? Ano ba yung mga dapat pangarapin? Diba? Unang-una yung house and lot. Ang magulang ko po, ang tatay ko ay timekeeper sa construction. Ang nanay ko po ay tindera sa palengke. Wala ko silang napundar. Hanggang po namatay yung nanay ko, nandun sila sa apartment na inuupahan nila. Kasama niya doon yung panganay tsaka bunso. Tsaka yung pangalawa sa bunso. Kasi walay na kami, may pamilya na. So, ang nag-iintindi ng bayad ng bahay, nanay ko pa rin. Renta. Nagre-renta. Buong buhay namin nagre-renta kami. Buong buhay namin nakikiusap kami. Baka pwedeng delay lang po ng 1 week kasi yung sahod po eh. Lagi kami nakikiusap doon kay Aling Nena.
Diba? Tumanda yung nanay ko nang walang pundar. Sasakyan, naranasan ko po yan, bit-bit ko yung anak ko. Pumipila kami ng LRT. Diba? Sumuka na yung anak ko. Sinakay ko ng bus, hindi kaya. Nasuka. Pagdating ng LRT, hilong-hilo na. Pagdating doon sa bahay ng magulang ko, doon sa inupahangan ng magulang ko, kasi malayo sila, sa Antipolo sila. Ako, Valenzuela ko eh. Pagdating doon, duling na yung anak ko, duling na eh. Gano'n na yung mata eh, duling. Pero mo, ilang taon lang siya nun. Wala kami sasakyan eh. Ang hirap. Tapos merong gala. May sasakyan yung isa kong kapatid. Hindi naman kami kasya lahat. Iwan kami. Guys, isa yan sa mga pinapangarap natin. Bahay tsaka sasakyan. Kailangan mo yan. Actually, ang bahay karapatan. Kaya pag wala kang bahay, kawawa ka talaga. Sasakyan, kailangan na rin po yan. Pag may emergency, ang hirap pag wala kang sasakyan. Sa pamilya, mahalaga rin po yan. Dapat meron ka sasakyan. Huwag kang papayag na wala kang sasakyan. Huwag kang papayag. Kaya kung ikaw, nasa trabaho, nasa negosyo, tapos wala ka niyan, may mali. May mali. Sayang. Binigyan tayo ng pantay-pantay na lakas, oras, talino. Hindi mo naman kailangan sobrang talino. Pero bakit yung mga taga-live good, meron yan? Bakit ikaw wala? Tapos sasabihin mo, hindi mo kailangan ng live good? Baka hindi mo lang alam kung ano yung pangarap mo. Baka hindi mo lang alam na kailangan mo yan. Baka akala mo makukuha mo yan sa pamamasukan. Kung nasa Pilipinas ka, mahirap yan. Ordinaryong empleyado ka lang, mahirap yan. Kaway-kaway sa mga 10 years na sa trabaho o 20 years na sa trabaho, pero wala pang sariling bahay, wala pang sariling sasakyan. Kaway-kaway dyan, guys. Ngayon mo sabihin sa akin na yung pangarap mo makukuha mo. Fighting spirit na lang po yan. Fighting spirit. Balang araw, baka yumaman ako. Guys, yung balang araw, dapat may basehan ka kung mangyayari. Kinukompute po yan. Hindi po yan sinasabing balang araw. Ang pagyaman po, hindi by luck. Ang pagyaman, dinadaan sa sipag tsaka oportunidad. Kahit masipag ka kung wala kang oportunidad, wala rin. Kahit may oportunidad, kahit meron kang oportunidad, pero tamad ka, hindi ka masipag, wala rin. Nasa live good ka, may opportunity ka. Ako to, sa live good, opportunity para umasenso, para kumita ng malaki, pero tinatamad ka, bali wala. Masipag ka nga, sobrang sipag mo, pero nag-stay ka lang kung ano yung ginagawa mo, namamasukan ka, empleyado ka sa Pilipinas, namamasok ka, tuloy-tuloy ka dyan, hindi ka tumitigil, die hard ka, masipag ka, pero walang opportunity para yumaman dyan. Bali, wala yung sipag mo, kasi wala kang opportunity para yumaman dyan. Sabi ko nung time na sumali ako sa Live Good, masipag ako eh. Binuhos ko sa pagtitinda, tsaka pamamasukan. Imagine, nagpahinante ako. Nalibot ko na yata yung buong Luzon eh. Biyahe mo, isang buong container van. Hindi naman container van, yung malaking aluminum van, yung mahaba. Ilocos kami. 3 araw kami sa Ilocos. Ididiskarga namin yun sa lahat ng hardware. Bawat hardware na pagbabasa ka namin, sino magbubuhat? Ako lang mag-isa. May 30 kilos, may 20 kilos, hanggang 3rd floor, hanggang 4th floor pa nga minsan yung warehouse nila eh. Tapos, grabe, ang hirap nun guys. Tapos sa biyahe, nagugutom, nalilipasan ng gutom, kinakabagan, bakit? Yung aluminum van, yung ilalim ng upuan mo, nagiinit na, kasi nandun yung makina, patong-patong na karton na nilagay ko, mainit pa din. Nagkasakit pa ako ng ulcer nung panahon na yon. Guys, mahirap. Diba? Pero tinan mo, magkano lang kinikita ko dun? O ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo kailangan mangarap. Okay? So ano yung mga pangarap? Number 1, sasakyan, bahay, apartment. Eto, nung dinidiscuss ko to,
last 2 years ago, wala pa akong apartment. Ina-attract ko lang yan eh. Tinetrain ko na yan, yung apartment. Yan na rin, ito yung PowerPoint ko 2 years ago eh. Sabi ko, magkakaroon ako niyan. Ilang pinto yan? 6. O, tama-tama po, 6 na pinto po yung apartment ko ngayon. Grabe guys. Hindi ko ma-imagine, lagi sinasabi sa akin ng kaibigan ko, pare, hindi biro yung ginagawa mo ha. 6 na pinto yan, may rooftop pa. Pare, hindi biro yan. Sabi niya, ako nag-abroad ako ng ilang taon, hindi ako nakabili niyan eh. Pasalamatan mo yan, pre. Sabi ko, oo, grabe. Very grateful talaga ako sa Live Good. Kung wala naman ako sa Live Good, hindi ko magagawa yan, sabi ko. Kaya araw-araw ako nagpapasalamat sa Diyos eh. Araw-araw ako nagpapasalamat na binigyan niya ako ng magandang buhay. Pinakilala sa akin yung Live Good. Kasi kung wala yung Live Good, lagi kong iniisip yan eh. Pag nagdadrive ako, kung wala yung Live Good, wala akong sasakyan. Wala akong maganda sasakyan. Pagbababa ako sa sasakyan ko, nagpa-park ako. Pagbaba ako, titingin ako sa malayo. Ang pogi talaga ng sasakyan. Yung driver lang ang may problema. Sabi ko. Napapagkamalan nga po akong driver eh. Lagi ako naka-short, naka-chinelas. Yung chinelas ko, ano lang, ganito, makita ko sa inyo. Hindi ako nagsasapatos ng maayos, saka nagsasandals, hindi. Ito lang chinelas ko. Magkano bili dyan? 90 pesos. Diyan po ako masaya eh. Tapos short, ordinary short. T-shirt, puro Live Good nga madalas suot ko eh. Tsaka yung mga plain lang. Hindi ako naglalakos. Hindi ako bongga-bongga. Wala nga ako rilo eh. Nabibigatan ako eh. Hindi na ako maluho sa ganun. Pero sa mga property, yan ang focus ko ngayon. Kailangan mo yan, guys. Bakit? Kasi pag marami ka ng property na nag-generate ng income, like apartment, kumikita yan, pwede ka lang hindi magtrabaho. Kung gusto mong mag-retire ka na. Huwag ka na magtrabaho. Actually, ako ngayon, sa totoo lang, para na nga akong retired ngayon eh. Kasi, Live Good. Online, hawak ko yung cellphone ko eh. Kahit namamasyal ako, nagagawa ko yung negosyo ko eh. Coach Giselle, don't call. Coach Giselle, nasa Zoom ako. Wala na, humina yata yung ano ko. Okay. So, importante yan guys na mangarap kayo kasi yung pangarapin nyo, magkaroon kayo ng property na kumikita. Kasi pagka marami kang property na kumikita, o kaya mag-invest ka sa stock market, pag-ibig MP2, mga paper asset or property asset. So, yung mga asset na yan, yan yung magbibigay sa'yo ng pera eh. Na kahit na tulog ka, kahit na may sakit ka na, kahit matanda ka na, may pumapasok na pera. So, kung bata ka pa, mas lalong may enjoy mo yan kasi pwede kang mag-travel, pwede kang pahinga lang. Kasi marami ka na napundar. May napundar ka na eh. Hindi ka na mag-aalala. Hindi yung iba, iniiwan yung pamilya para lang kumita ng pera, nag-a-abroad. Kasi walang pera eh. Kailangan mo magsakripisyo, mag-a-abroad ka. Yung iba naman, nagtatrabaho, madaling araw, gising. Madaling araw pa lang, gising na. Tapos uuwi yan, gabing-gabi na. Hindi na nila nakikita yung anak nila eh. Wala na silang panahon. Pero kung nakapagpundar ka ng mga ganito, mga property, na kumikita ng pera, so pwede ka na mag-stop na magtrabaho. Enjoy mo na lang yung pamilya mo. Ikaw maghatid sundo sa anak mo. Diba? Araw-araw, maglaro kayo ng anak mo. May enjoy mo yung time freedom. You can enjoy your time with money. And enjoy your money with time. Diba? Yun yung maganda dun. Kaya, dapat malalim ang dahilan mo kung bakit ka sasali. Okay? Kung bakit mo gagawin ang Live Good. Gumawa ka ng dahilan. Okay? Gumawa ka ng dahilan kung bakit mo siya gagawin. Kasi, minsan, dyan lang ang kulang sa'yo eh. Kasi pagka meron kang dahilan,
Kagaya nito, may mga pangarap ka, lahat gagawin mo para makuha lang yan. Yung takot, duda, wala yan. Coach, nasa webinar ako, coach, ako speaker. Yung cam mo. Ha? Naka-off yung cam mo para makikita yung sinelas mo. Ganun ba? Sige, okay na, coach. Okay, sige na, coach. Yung tinyelas lang pala concern ni coach. Yung tinyelas concern niya. Okay na yun, kanina pa yung tinyelas. Okay, hindi kasi ako naka-laptop, guys, kaya hindi nakikita. Hindi kita yung mukha ko. Okay, guys. Sunod na natin, guys. So, gaya na sinabi ko, guys, maraming tao gusto mag-travel pero walang pera. Savings, pag emergency, wala kang madudukot. Okay? Properties, yan yung investment properties na nag-generate ng income or nag-appreciate ng value. So, yan yung mga pangarap na dapat pinaghahandaan mo. Okay? Yan yung mga pangarap. Kaya nga yung iba, ba't ba ako mag-live good? O ngayon, nakita mo na ngayon yung mga dahilan kung ba't ka mag-live good. Yan yung mga dahilan ba't ka mag-live good. Kasi, yan yung mga hindi mo makuha-kuha sa trabaho mo, sa negosyong ginagawa mo. Yan yung mga hindi mo makuha na pwedeng makuha kay live good. So, yun yung gamitin mong dahilan. At gawin mo yan, gawin mo yung live good with all your heart, with all your effort, with all your time. Huwag mo nang tipirin. Huwag mo nang tipirin. Meron akong kalaban sa table tennis that time. Kasi varsity po ako ng ping pong. High school. So, nung may kalaban ako sa ping pong, magaling yun. Alam ko magaling talaga siya. Actually, marami siya tinatalo. Pero nabalitaan niya na marunong ako, magaling daw. Sabi nila. Marami rin ako tinalo. Tinalo ko yung mga tinalo niya. Tapos pinagharap kami. Sa loob ng auditorium, sa gitna pa kami naglaban. Wala namang pinaglalabanan. Nagkasundo lang. Pinagtapat lang kami. Nagpipingpong kami. Habang naglalaro kami, binuhos ko lahat ng galing ko. Habang binubuhos ko yung galing ko, nararamdaman ko parang hindi niya masyadong ginagalingan. Hindi niya masyadong ginagalingan. So una, ginagalingan niya. Yung unang part, ginalingan niya. Pero nung medyo nararamdaman niya na nahihirapan siyang kalaban ako, bigla niyang hindi ginalingan. Kasi nahalata ko na yung mga bandang huli na. Hindi niya na masyadong ginagalingan. Yung medyo nalalamangan ko na siya, natatambakan ko na siya ng konti. Hindi niya na ginalingan. Yung first set, nilabanan niya pa ako ng maayos. Second set, okay pa, talo na naman siya. Third set, isang palalo na lang, kuha ko na yung game. Hindi niya na masyadong ginagalingan. Pero lumalaban siya ng first at second set. Pero yung third set, hindi na siya lumalaban. Ang ginagawa niya, tumatawa-tawa na siya. Parang gusto niyang ipakita sa mga tao, okay lang natalo, hindi ko naman sineryoso eh. Ang tawag doon pride. Pride yun. Guys, lumabang ka. Kahit sabihin talunan ka, at least tinodo mo. Hindi mo malalaman na magiging successful ka kung hindi mo itotodo yung galing mo. Hindi mo malalaman na magiging successful ka pala kung hindi mo ibibigay lahat ng effort mo. Kung hindi mo aaralin to, kung hindi mo ibubuhos yung buong galing mo. Hindi mo malalaman. Kasi takot kang masabi na failure ka. Natatakot ka kasi. Takot ka na maging matawag na, yabang mo, hataw-hataw ka pa, pangarap ka pa. Hindi mo naman makukuha, kukwit ka rin. Takot ka. Kaya ang ginawa mo, okay lang. Sasabihin mo ngayon sa mga nangaasar sa'yo, hindi ko naman sineryoso yan. Part-time ko lang yan. Part-time ko lang yan. May trabaho ko, no? O sige, naipagtanggol mo na sarili mo. Na-justify mo na yung pagiging failure mo. Ang tanong, yung ba talaga ang goal mo? Yung ba talaga ang goal mo? Ang ma-justify yung pagiging failure? In-attract mo na yung failure eh. Kasi umpisa pa lang naka-mindset ka na eh. Baka mag-fail ako.
pagtawanan ako. At least, hindi ko na masyadong gagalingan. Kaya marami nagpe-fail dito, guys. Yun ang reason. Okay? Huwag niyong gagawin yun. Yung kalaban ko sa ping-pong, magaling po yun, kung tutusin. Yung first 2 set namin, dikit eh. Pwede niya pa akong talunin sa third set hanggang 5th set eh. Kaya niya pa eh. Bigla siyang nagpabanjing-banjing. Bigla tuloy ako nadalian. Sabi ko, okay, nadalian tuloy ako. Eh, yung first 2 set, feeling ko, natsambahan ko nga lang siya eh. May lucky shot lang eh. Eh, kala niya alam mo yung ang sports guys, labanan ng utak po yan, hindi lang puro kamay. Ibig sabihin, battle of the mind. Yung fighting spirit, kailangan mataas. Yung will to win tuloy. Will to win. Yung will to win, kailangan mataas. Pag mababa yung will to win mo, yung fighting spirit mo, matatalo ka. Kung parehas kayo ng skills, pareho kayo ng galing, magkakatalo kayo sa will to win. Sa fighting spirit, doon kayo magkakatalo. Sa optimistic, pagiging optimistic, doon kayo magkakatalo. Kasi bumibigay yung mind. Bumibigay yung mind. Pag bumigay yung mind, kasabay na yan yung galaw. Bumibigay na rin yung galaw na. Ganon din sa negosyo to, guys. Tandaan nyo. Ganon sa negosyo to. Kailangan meron kang will to win. Buo yung loob mo, mananalo ka, yayaman ka, kikita ka. Ngayon, lahat gagawin mo para manalo. Lahat gagawin mo para kumita. Ito todo mo. Huwag na kayo magtitira, guys. Itodo nyo na, pangarap nyo to eh. Isipin nyo, buhay ang nakataya. Pag buhay ang nakataya, guys, pag buhay ang nakataya, pati buhay mo, ibibigay mo. Kasi hindi mo iniisip na buhay ang nakataya eh. Ako guys, nung ginagawa ko to nung unang mga buwan ko, ang iniisip ko buhay. Pag hindi ako yumaman dito, habang buhay ako maghihirap. Kasi kayo, pabanjing-banjing lang. Okay lang, kahit hindi yumaman. Hintay na lang na spillover. Na-reject ako eh. Ang daming hindi sumasali. Pangit daw. Ayaw nila ng subscription. Puro kayo nila. Sino ba sila? Pangalanan nyo ngayon nila. Kasi nga, binibilang nyo yung negative. Huwag nyo bilangan yung negative. Hindi sila kasali. Hindi sila negosyo nyo, guys. Kaya ka hindi makamove on. Ang negative, palamuti lang yan. Palamuti lang yan ang negosyo mo. Bakit mo pinapansin yan? Okay? Traditional business, kung magninegosyo ka, gusto mong kunin ang pangarap mo, eto haharapin mo guys. Galing po ako dyan, big capital. Capital ko dati 50 mil lang. Pinangutang ko pa. Ang liit lang nun, magkano lang kinikita ko? 7,000 to 12,000 per month. Food cart, french fries, siomai, empanada. Skills, inaral ko po yan guys. Inaral ko yan, kahit french fries lang yan, inaral ko paano magluto, ano yung mga karakteristik niyan, ano yung mantikang gagamitin, pati yung mga juice, saan ko kukunin yung stock ko. Maraming kailangan dyan guys, hindi lang basta magdinegosyo ka. Pag wala kang alam, madulugi ka. Risk, ang daming kalaban guys, yung competition. Lugi. Pag bumabagyo, walang bumibili sa akin pag bumabagyo. Lugi na yon. Pag tinapatan ka ng competitors, imagine mo, nagdinegosyo ka ng french fries. After ilang months, 3 na kami doon sa hilera na yon. Di hati-hati na lang kami ng benta. Eh yung mga tao, hindi naman nadagdagan. Yung pa rin yung community na yon. Nagkahati-hati na kami ng benta. Dating kumikita ka ng 5,000, ngayon 2,000 na lang. Sa isang araw. Yan yung mga risk. Yan yung haharapin mo. Headache, nako. Ang daming sakit ng ulo niyan guys. Overhead expenses. Magbabayad ka ng renta, tubig, ilaw. Magbabayad ka pa ng tindera pag gusto mong mamasyal, kuha ka ng tindera mo. Ako minsan pag may lakad ako, kuha ko tindera eh. Hanggang sa nakasanayan ko na, nagtindera na lang ako. Ako kasi namimili. Ako rin bumabiyahe. Kailangan ko talaga ng tindera eh. Binabayaran mo lahat yan guys. Tapos, sakit ng ulo rin yung tindera. Imagine mo, a-absenan ka kahit walang paalam. Pagdating ko sa pwesto, alas 10. Ba't sarado yung tindahan? Ba't sarado yung price ko? Tawag ako. Eh boss, a-absent ako. Ba't ngayon mo lang sinabi? Sana kanina pa para ako na nagbukas ng maaga. So, sakit ng ulo. Kukupitan ka pa. May kaibigan ako nagnegosyo. 3 months ago o 5 months ago, nagtayo ng restaurant.
2 months lang tumakbo, ginibap na. Bakit? Walang benta eh. Magkano nilabas? 300,000 pesos. Masakit, di ba? Eh sa Live Good, magkano lang puhunan mo? Takot na takot ka pa. 5 years subscription? Compute mo yung 5 years na subscription, 30 mil lang po yan. 5 years, eh hindi ka aabot ng 5 years, kumikita ka na eh. Mag-invite ka lang ng 4, may $100 ka na eh. Bayad na yung 1 year mo. Kung naghihintay ka ng spillover, what is 5 years? Sa 5 years na yan, imposible naman sa dami ng papasok sa co-op, sa dami ng mga nag-i-invite, imposible naman hindi ka pabagsakan yan sa 5 years. Magkano lang yan? Diba? Sa traditional business, ang laki-laki ng kapital ng ilalabas mo. 50 mil, wala namang pag-aseso sa 50 mil. Wala pag-aseso 50 mil. Puhunan mo, wala yan. Kikita ka lang dyan, 5,000 to 10,000 per month kung 50 mil lang ang pera mo. Eh, 50 mil na yan dito sa Live Good. 30,000, 5 years na nga eh. Okay? Manpower problem, yan ang problema mo. Franchising business, maganda yan. Maganda, hindi mo na kailangan ng skills. May sistema na yan. Ang problema, malaki rin ang kapital. Skills, medyo less na yung skills na, hindi na masyado. Management na lang ang kailangan mo dyan kasi may sistema na yan. Okay? Pangatlo, multi-level marketing. Ang Live Good is a multi-level marketing with club membership concept. Okay? Very small capital. No risk. Walang risk dito. Ano risk dyan? Wala ka naman binabayang wala kang nirerentahan, wala kang binabayaran tao. Competition, hindi. Yung mga tao mo, hindi mo yung competitor. Yung mga tao mo, downline mo, partner mo yan. Turuan mo maging successful ka rin. Sa traditional business, hindi mo pwedeng turuan yung kapitbahay mo o paano gawin yung negosyo mo. Kalaban mo yan. Dito, turuan mo lahat. Walang risk. Litang kapital, ano risk dyan? No overhead expenses. Overhead expenses mo rito, subscription per month, pero hindi na po yan binibilang. What is 600 pesos? Kung nagne-network ka dati, yung mga networker dati, tandaan nyo, tingnan nyo mabuti. Gumagastos kayo pamasahe, pupunta kayo ng office, attend kayo ng training. Pag may magjo-join, mamamasahe ulit kayo, pupunta na naman kayo ng office. Pag bibili ka ng product, pupunta ka ng office. Eh, 600 pesos mo, kulang pa yan sa isang buwan. Isa pa, kung magninegosyo ka, pambayad ng pwesto. Diba? Overhead expenses po tawag dun. Multi-level marketing, Live Good. Wala niyan, guys. Walang bilang yung 600 na yan. Payat po yan. No headache. Walang sakit na ulo dito. Maliban na lang kung kinakarir mo masyado yung mga negative na tao. Pag siniseryoso mo yung mga negative na tao, sasakit ulo mo. Hindi nga ho pinapansin po yun. Okay? No manpower problem. Okay, simulan na natin. Okay, itong negosyo to guys. Kailangan dito ang attitude mo 80%. Ang skills dito 20% lang. Hindi ho ganong kalaki ang skills. Bakit mas malaki ang porsyento ng attitude? Kasi ho, attitude can develop skills. But skills cannot develop attitude. Kaya kung may maganda kang attitude, kaya nang i-develop yung skills. At lahat ng mga naging successful, attitude lang po ang pinaka malaking dahilan kung bakit sila nagiging successful. Kasi meron silang magandang attitude. Ano yung mga attitude? I-comment nyo. Ang attitude, yan yung determinado. Attitude po yan. Humble. Okay? Persistent. Marami yan. I-type nyo. Lahat po yung attitude yan. Yung mga dahilan kung ba't nagiging successful yung tao. Tingnan nyo, puro attitude. 80% po yan. Be humble. Pagka sumali ka sa ganitong negosyo, huwag mong isipin na kung ano yung profession mo. Isipin mo kung ano yung gusto mong matutunan. Yun lang yun. Kahit yung doktor, nakikinig sa karpintero yan. Kahit yung abogado, nakikinig sa tubero yan.
Pag pinag-uusapan tungkol sa tubo, okay, makikinig talaga yung abogado sa tubero. Pag pinag-uusapan tungkol sa paggawa ng bahay, okay, ang doktor makikinig sa engineer, makikinig sa karpintero. Tandaan nyo guys, sa negosyo to, ang humility ay kailangan. Kasi pag wala kang humility, hindi ka talaga makikinig sa mga taong kagaya ko. High school graduate lang po ako eh. Vendor. Ba't ka makikinig? Ang isipin mo lagi, mataas ako eh. Diba? Meron akong downline na doktor. Indonesian. Doon sa Indonesia. Nung pumunta sa Pilipinas, halos sambahin po ako. Taas ng respeto sa upline. Ang taas ng respeto niya sa akin. Grabe, kung tutusin, sino ba ako, di ba? Siya nga yung doktor eh. Siya nga yung hinahangaan ko dahil bilang doktor, nagagawa niya yung live good. Nag-diamond siya in 3 months. Sa kanya nga ako believe kung tutusin eh. Pero napaka-humble ng tao, di ba? Ako yung baw ng baw sa kanya eh. Ako yung hanga-hanga sa kanya hanggang ngayon eh. Ang laki ng grupo niya eh. Sa lahat ng team ko, siya yung pinakamalaking grupo ko, yung Indonesian. Si Dr. Sugeng Riyadi, nasa Indonesia. Imagine mo buong Indonesia, halos, sabi niya, pangako niya, next anniversary, 20 diamonds daw ang aakyat. Mukhang talagang babalik sila sa Pilipinas. Okay? Napaka-humble ng tao na yun. Baba mo yung pride mo. Remove your acne. Yung alam ko na yan, naka-attend na ako dyan, kila Coach Maki, kila Coach Elmo, naka-attend na ako dyan, ba't pa ako a-attend? Napakinggan ko na yung now na yan eh. Alam ko na yan. Guys, bawat speaker, may kanya-kanya po kayong matututunan. Tapos, kung talagang alam mo na yan, dapat mayaman ka na. Okay, tandaan niyo po yan. Maraming mga trainings na narinig mo lang pero hindi mo pa alam. Para masabing alam mo na yan, i-discuss mo. Sige, ikaw magsalita dito. Tapusin mo itong presentation na to nang walang script. Doon masasabi mo sa sarili mong alam mo na yan. Kailangan, alam mo na talaga, nagagawa mo na siya. Kasi yung mga naatinan mo, maaring narinig mo lang pero hindi mo pa talaga na-internalize yan. Hindi mo pa nasasabuhay yan. Kailangan maisabuhay mo kasi yan. Hanggat hindi mo pa naisasabuhay lahat ng training na yan, hindi mo pa siya alam. Bakit kami na i-discuss namin to nang walang script? Kasi lahat to na isasabuhay na namin. Bakit? Ilang beses ko na inatinan to. Iba't ibang speaker. Imposible namang sa dami ng speaker na pakinggan ko, iisa lang yung training materials. Ito lang yun. Dinagdagan ko lang ng konti ito. Pero yun pa rin sa matotal. Yun pa rin eh. Naintindihan ko na. Yan lang naman ang sekreto eh. Yan lang. Kung ano yung nilalaman ng training ko guys, karamihan dito, yun lang yung pinaka-basic eh. Tapusin nyo lang itong training na to guys. Remove your acne. Have a good learning and listening attitude. Marunong ka makinig. Okay? Para matuto ka. Okay? Sa mga nagne-network dito, lalo na yung mga luma na, stop blaming the company. Pag hindi ka kumita, bine-blame mo yung company. Sasabihin mo, dapat ganito, dapat ganito. Dapat yung co-op, umpisa pa lang, pwede na makabili yung bronze. Marunong pa kayo sa company. Ikaw na lang magtayo ng company. Ikaw na lang dumiskarte. May mga reason dyan kung bakit ganun. Limited pa lang, natural, silver muna. Bakit? Sila yung nag-effort, sila yung nagsumikap eh. Sila muna yung bibigyan ng blessing. Hindi pwede, dapat bigyan ng blessing yung mga tamad. Bigyan ng tulong yung tamad. Bigyan ng tulong yung mga walang... Alam mo, hindi ko naman sinabing tamad ka. Pero, saan ba binibase ng company ang masipag tsaka tamad? Di ba sa production, kahit gano'ng sipag mo, hindi ka pwedeng sumigaw ng, masipag ako. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin ranggo. Hanggang ngayon, bronze ka pa rin. Huwag po kayo masasaktan ha.
Hindi ko sinabing tamad ka. Pero ako, hindi ako takot masabihan ng tamad. Hindi ako takot, hindi ako nasasaktan kahit sabihin mo ako tamad. Kasi deserve ko sabihan ng tamad. Kahit masipag ako, pero unrank ako, bronze lang ako, pwede ko sabihin tamad ako. Kasi parang sa school lang yan eh. Masipag ang anak ko. 75 nga ang grade eh. Kahit ano sa pagsabihin mo, hindi totoo yung masipag. Kung totoong masipag yan, hindi yan ang grade niyan. Baka akala mo lang masipag yung anak nyo. Ibig sabihin, result that counts. Yung resulta kasi binibilang, guys. Tandaan nyo, resulta ang binibilang, hindi yung effort. Kahit anong effort mo, kung maaring masipag ka, pero mali yung sistema mo, kaya wala kang resulta. Nando ka pa rin sa category ng tamad. Bakit? Hindi mo alam eh. Tamad ka mag-aral. Bawasan nyo yung yung pagtatanggol sa sarili. Lagi nyo pinagtatanggol yung sarili nyo kapag kayo nasasabihan ng tamad. Lagi nyo pinagtatanggol sa sarili nyo, guys. Ako, ilang beses na ako nasabihan tamad. Nanay ko lang eh. Ang tamad-tamad mong bata ka. Nagtinda na nga ako ng banana ko, tamad pa rin. Hindi na nga ako nagsaranggola eh. Kasi bakit? Hindi ako nagugas ng plato nung gabi. Natulog lang ako. O, tamad akong bata ko. Alangan naman sabihin ko sa nanay ko yun. Nagtinda na ako ng banana ko. Hindi na nga ako nagsaranggola. Alas 2 hanggang alas 6, nagtinda ako. Tapos ngayon, tamad pa rin. Wala eh, nanay mo yun eh. Talagang tamad. Benin mo, iniwanan kong yung lababo. Puro hugasin. Tulog ako eh. Ibig sabihin lang guys, hindi pa enough. Hindi pa enough yung ginawa ko. Kailangan, walang mapupulaan. Para sa negosyo to guys. Kahit sabihin mong, umatid na ako ng training, nag-invite na ako, wala pa rin nangyari, tapos sasabihin nyo, tamad ako. Kulang kasi guys, kulang. May kulang kang ginagawa. Imposibleng hindi. Imposibleng wala. May kulang kang ginagawa. Kailangan tanggapin mo yun. Tanggapin mo sa sarili mo na may kulang ka. Kasi pag hindi mo tinanggap sa sarili mo na may pagkukulang ka, hindi ka na madadagdagan. Wala na madadagdag sa'yo. Hindi ka na mag-i-improve. Pag lagi mo sinasabi sa sarili mo na ginawa mo na lahat, wala ka nang gagawing iba pa. Kasi feeling mo ginawa mo na lahat. Lagi mo sinasabi, masipag ka, masipag ka. Wala ka nang isisipag pa kasi sabi mo masipag ka na eh. Pag sinabi mong alam mo na, wala ka nang matututunan pag sinabi mong alam mo na. Sabi nga nila sa English, di ba? A man who learns everything, who learns nothing. Ah, di ba? English yun, bye. Yung lagi sinasabing, alam mo na lahat, wala na yung matututunan. Yung sinasabi mong masipag ka, wala ka nang isisipag. Kailangan dapat lagi kang empty cup. Stop blaming. Ang dami mong biniblame. Blame the company. Stop blaming your uplines. Yung nag-invite kasi sa akin, kaya hindi ako naging successful. Yung upline ko nag-quit eh. Bakit? Tao lang din yun. Na-invite kagaya mo. Bakit? Porque nawala siya, hindi ka nayayaman? Siya ba may hawak ng dashboard mo? May sarili kang website. Buksan mo yung website mo. Aralin mo yung laman ng website mo. Stop blaming your uplines kung hindi ka naging successful. Stop blaming your uplines kung tamad yung upline mo. Kasi hindi upline mo ang gagawa ng success mo. Stop blaming your uplines. Your downlines is your business. Ang business mo ay mga downlines, hindi si upline. Stop blaming your downlines.
Kaya hindi ako nag-rank up. Ang tamad ng mga downline ko eh. Kasi nag-quit yung mga downline ko eh. Ang dami mo kasing iniisip, sino sisisihin mo? Sino sisisihin ko? Pag hindi ako yumaman, pag hindi ako kumita, sino sisisihin ko? Isip ka ng isip, tanggalin mo yan sa utak. Wala kang sisisihin. Be responsible sa sarili mong success. Pag hindi ka naging successful, wala kang ibang iisipin. Kasalanan mo. Isipin mo lagi, kasalanan mo pag hindi ka naging successful. Kasi pag naging successful ka sa negosyo to, ikaw ang mag-harvest. Pamilya mo ang makikinabang pag yumaman ka dito. Wala kang ibang sisisihin dito, guys. Sarili mo. Pag tinatak mo sa utak mo na wala akong dapat sisisihin dito, kundi sarili ko, hindi ko pwedeng sisihin ang company, hindi ko sisisihin ang upline, hindi ko sisisihin ang downlines. Ako ang responsible sa success ko. Pag yan ang mindset mo, guys, simula na ng pagiging successful mo. Diyan magsisimula. Tanda mo yan, guys. Diyan magsisimula ang success mo. Sa pagtanggap ng responsibility sa sarili mong success. Huwag ka masyado pabebe. Stop blaming other people. Eh kasi yung nanay ko, binawalan ako. Yung shota ko, ibe-break daw ako eh. Eh kasi yung mga classmate ko, kinakantyawan ako eh. Si yung kamag-anak ko eh, sabi, scam daw eh. Kaya hindi ako yumama sa live good na yan eh. Stop blaming other people. Ikaw ang magdi-decide. Ikaw ang magdi-decide kung kikilos ka o hindi. Hindi sila. Stop blaming other people. Kahit anong gawin mo, nandyan lang yan. Kung salungat sila sa'yo, tuloy ka lang. Okay? Tuloy lang. Kahit salungat silang lahat. Bakit? At the end of the day, ikaw ang makikinabang ng tagumpay mo, hindi other people. Stop blaming game. Yung sinasabi ko kanina, stop blaming game. Tanggalin nyo na po yung blaming game na yan. Ang ugali po ng mga loser, yung blaming game. Ugali po ng loser yan. Tingnan nyo, sino yung mga nagbe-blame na yan? Loser lahat yan. Nakakita ka ba na successful na nambe-blame? Logic lang, guys. Nakakita ka ng successful na puro pambe-blame ang nasa bunganga? Pasinin mo yung common denominator ng mga successful. They are responsible sa sarili nilang success. That's why successful sila. Kasi wala sila neto. Wala silang blaming game sa utak. Stop complaining. Reklamo ka ng reklamo. Ang dami mong reklamo sa buhay. Eh kasi wala kaming internet eh. Eh kasi wala akong load eh. Eh kasi wala akong pang-subscribe eh. Dami mong reklamo. Complain ka ng complain eh. Eh hindi naman ikaw, hindi ka naman na magiging successful, kaka-complain mo. Ang dami nakakarinig ng complain mo. Minsan sa social media ka pa nagko-complain. Comment ka pa ng comment. Comment ka ng comment ng negative, puro ka reklamo sa comment box. Makakatulong ba sa success mo yan? Sabi ng mga nakikinig, ba't ba ako umatin ng seminar na to? Naboboldyak ako dito ah.
Guys, kung matututo ka, okay lang magalit ka sa akin. Kung matututo ka naman, para maging successful ka. Masakit talaga. Tingnan niyo yung rebulto. Bago nabuo yan, di ba? Pinapait po yan eh. Alam mo yung matalim na pait? Inuukit. Masakit, di ba? Pero pag nabuo yan, di ba? Ang ganda niyan. Papakinabangan yan. I-display yan. Hahangaan yan. Pero masakit nung ginagawa. Kaya kung nasasaktan ka ngayon, isipin mo lang mabuti, okay lang kahit masakit. Kung dito naman ako matututo at balang araw magiging successful ako. Okay lang masaktan. Diba? Sabi nung isa, oh, hindi naman masakit. Stop complaining. Stop making excuses. Ang daming excuses. Yung iba, sumasali sa Live Good, naka-mindset ka agad kung anong excuses pagka hindi naging successful. Naka-mindset ka agad kung anong excuses para hindi umattend ng seminar. Naka-mindset ka agad kung ano yung excuses pag hindi kumita. Naka-prepare agad yung utak nila kung ano yung excuses na sasabihin nila. Lahat ng excuses mo, maaring legit, maaring totoo, pero hindi makakapag-improve ng buhay yan. Kaya stop making excuses. Kung talagang gusto mo yumaman, stop making excuses. Okay? Tandaan mo guys, lahat ng hirap mo dito, okay? Lahat ng sakripisyo mo, lahat ng ginagawa mo, okay? Ang resulta mo rito guys, nakadepende kung paano ka mag-react. Lahat ng ginagawa mo sa negosyo to, nakadepende kung paano ka mag-react. Ano ibig ko sabihin? May negative na tao, paano ka mag-react sa negative na tao? Merong mga intruder, merong mga rejection, paano ka magre-react? Kasi kung ang reaction mo dyan negative, negative ang result mo. Meron kang upline na pasaway, meron kang downline na pasaway. Paano ka magre-react? Aawayin mo ba? No. Hindi yan aawayin. Magpapakumbaba ka dyan. Kaya pansinin mo, yung mga taong mapag-react ng negative, tingnan mo, walang resulta. Walang resulta yan. Tandaan nyo yan, guys. Have the right mindset. Lagi sinasabi yan. Sabi nga na, mindset ba? Mindset. Lagi talagang number 1 ang mindset. Kasi, bakit number 1 ang mindset? Kasi yung mindset mo, yun yung magpapagalaw sa'yo. Hindi ka gagalaw kung meron kang maling mindset. Hindi ka gagalaw ng tama. Hindi ka yayaman na meron kang wrong mindset. Itama mo yung mindset mo. At yung mindset na yan, tinuturo namin kung anong mindset dapat meron ka. Yun yung dinidiscuss natin mula kanina pa. It's all about mindset. Lahat ng dinidiscuss ko kanina, mindset lahat yan. Dapat i-absorb mo yan. Yan ang dapat maging mindset mo. Have the right attitude. Attitude, medyo malawak yung attitude. Hindi natin maisa-isa lahat ng attitude. O, gawin natin konting specific. Attitude, pagka meron kang downline na pasaway, huwag mong aawayin. Meron kang upline na hindi tumutulong sa'yo, huwag mong aawayin. Huwag kang magrereklamo. Okay? Ayan yung klase ng attitude. Ano pang attitude na dapat? Pag in terms naman sa discipline, anong attitude meron ka dapat? Dapat lagi kang umada ng training.
dapat lagi kang nag-aaral. Yan dapat attitude. May attitude ka na uhaw sa kaalaman. Yan ang dapat attitude mo in terms of learning, in terms of skills. Okay? So, have the right attitude. So, sa negosyo to guys, ang mga yumayaman, yung nagtatrabaho maaga pa lang. Pag sikat pa lang ng araw, live good na ang inaatupag. Lalo na yung mga full-timer. Late nights na po yan natutulog. Tingnan nyo yung mga mayayaman. Madaling araw gising na, ating gabi umuwi. Kaya nga sila yumaman eh. Hindi ko sinabi magpuyat ka. Pero pag kinakailangan, ginagawa yan. Lalo na nagsisimula ka pa lang, gawin mo yan. Gawin mo. Bakit? Yun ang paraan para maging successful ka. I-maximize mo yung oras mo eh. Kailangan mo i-maximize oras mo eh. Naghahabol ka eh. Kailangan meron kang lamang, meron kang advantage o meron kang kakaibang ginagawa. Kasi pagyaman ang gusto mo eh. Kung gusto mong yumaman, dapat meron kang extraordinary na ginagawa. Work early mornings and late nights. Kailangan extraordinary. Extraordinary yung ginagawa mo. Kasi pagyaman na yung gusto mo eh. Huwag ka matakot dyan guys, huwag ka matakot. Ginagawa mo na yan kahit empleyado ka pa lang. Kahit nung nagninegosyo ka, ginagawa mo yan. Walang pinagkaiba sa live good yan. Ginagawa mo yan. Huwag ka matakot. Kung dadaanan mo sa live good yan, huwag ka matakot. Tanda mo, mas malaki result na ibibigay sa'yo ng live good. Kumpara sa mga ginawa mo. Ilang beses mo nang ginawa yan sa trabaho mo, sa negosyo mo, ginawa mo na yan eh. Pinagdaanan mo na yan. Pero hindi kayo mayaman. This time, gawin mo ulit yan. Work early mornings and late nights. This time, yayaman ka na. Pero tandaan mo, sa live good, temporary lang po yan. Temporary lang po yung work early mornings and late nights. Temporary lang po yan. Dahil pag naging successful ka, pag naging diamond ka, pag dumami leaders mo, mababawasan yung oras ng trabaho mo. Kasi naduduplicate ka na. Lumalaki na yung team mo. Na-enjoy mo na unti-unti yung time freedom at financial freedom. Pero sa ngayon, hindi pa pwede yan. Mag-diamond ka muna. At even diamond, ginagawa pa rin po to. Work early mornings and late nights. Even diamonds, ginagawa pa rin yan. Bakit? Hindi pa po nila nakukuha lahat ng pangarap nila. Pero gaya sinabi ko, hindi ko sinabing 2 oras lang ang tulog mo ha. Ito pag kinakailangan gawin mo. Okay? Tandaan nyo yan. So, huwag ka mag-alala. Sa Live Good, maraming nagko-complain dito na ang hirap daw. 1 taon na raw siya hindi pa kumikita. Baka wala ka invite kahit isa. Kaya hindi ka kumita. Wala ka rin spillover. Parang ahente lang naman yan. Meron akong kilalang ahente. Harold Pangan ang pangalan. Nag-ahente po ako ng real estate. 6 na buwan po akong nagbebenta ng bahay at lupa. Atin ng seminar. Minsan nasa mall kami. Nakalong sleeve. Nakalong sleeve na kupas. Nakapantalon na butas. Yagit na yagit po ako nung panahon na yon. Kung ano-ano lang ang pinatulang ko. Alam mo, 6 na buwan wala akong benta. Eh di wala akong kinita. Wala naman kaming allowance eh. So tandaan niyo mabuti guys. Yung iba naghahanap ng income agad-agad. Ang tinatanong mo sa negosyo to, munggo, hindi mangga. Ang tinatanong mangga, hindi munggo. Okay? Mangga, hindi munggo. Ang mangga, pag susumikapan mo yan, aalagaan mo yan, didiligan mo yan, pero pag namunga yan, habang buhay ka ng pipitas. Pero ang munggo, tanim mo ngayon, bukas toge na yan, kainin mo, tapos tanim ka ulit, magiging toge yan, kainin mo na naman, tanim ka ulit. Pero ang mangga, isang beses mo na itatanim yan, aalagaan mo. Pero pag namunga yung mangga,
habang buhay ka ng pipitas. Kahit napatay ka na, yung mga apo mo, pumipitas pa rin ng mangga. Parang ganun sa negosyo to, guys. Pag naging successful ka dito, marami ka na ipundar. Hanggang pagtanda mo, hanggang mawala ka na sa mundo, pinapakinabangan pa ng pamilya mo o ng apo mo o kaapo-apuhan mo, pinapakinabangan pa nila yung mga napundar mo. Kaya pag sumikapan mo, guys, lahat yan bayad pag yumaman ka. Lahat ng hirap mo bayad pag yumaman ka. Do not count your effort. Ang dami ko nang ginawa. Attend ako ng training, nag-invite na ako. Huwag yung binibilang yung effort mo. Sa trabaho mo nga, 10 taong ka na eh. Hindi ka naman nagre-reklamo. Diba? Eh, ang inisip mo kasi kumikita naman ako doon. Sa Libgood, hindi. Tandaan nyo nga, ang tinatanim mo mangga, hindi munggo. Kung wala kang kinikita ngayon, balang araw, kikita ka ng marami. Kikita ka ng malaki. Okay, do not count your effort. Ang tinatanim mo rito, mangga, hindi munggo. Wala ka pa nakikita, wala ka pa napipitas. Pero pag namunga yan, okay? Huwag kang pabebe. Eh kasi hindi ko kaya. Eh kasi nag-invite ako, wala naman sumali. Eh may downline ako, 3 na wala pa yung 2. 1 na lang. Huwag kang pabebe, guys. Atin ang training, ang hirap. Marunong ka ba maggawa ng video? Hindi ko alam paano mag-edit. Gawa ka ng YouTube channel para mas maganda, para marami kang magawang video about Live Good. Hindi ako marunong. Eh, pabebe ka eh. Huwag kang pabebe. Gusto mo yumaman eh. Pag gusto mo yumaman, huwag kang pabebe. Lahat natututunan. Punta ka ng YouTube. How to create YouTube channel. How to edit CapCut. Diba? Ano yung sasabihin ko? Gayahin mo yung mga sinasabi namin. Yung mga sinasabi ng mga mentors natin. Gayahin mo lang. Script talaga yun. Gawa ka ng script. Basahin mo. Huwag naman yung parang binabasa. Galingan mo naman. Gaya-gayahin mo lang yun. Gayahin mo yung magaling. Di mo kakalang magaling. Huwag kang pabebe. I-welcome mo lahat ng hirap. Kasi yung mga sumasali sa negosyo to, ayaw nilang i-welcome yung hirap. Naka-mindset sila, ayokong mahirapan. Baka mahirap yan. Talagang mahirap to. Mamasukan nga, mahirap eh. Hindi ka naman yumaman sa pamamasukan mo eh. Pero okay lang mahirapan. Guys, mahirap talaga. Pero gaya na sinabi ko, mahirap na maraming nakakagawa. Kahit mamasukan ka, magnegosyo ka, lahat yan mahirap, walang madali. Kahit kumita ka ng 15,000 isang buwan, mahirap. Tanggalin nyo na yung salitang, baka mahirap. Lahat po mahirap. Pag wala kang pera, mahirap din yun. Pag na-hospital ka, wala kang pambayad sa ospital, mahirap yun. Pag puputulay ng kayo ng kuryente, wala kang pera, mahirap din yun. Pag tuition ng anak mo, tapos wala ka pang pera, mahirap din yun. Pag tumanda ka, tapos wala ka na ipon, wala kang pera, manghingi ka ng pera sa mga kapatid mo, mahirap yun. Pag nagkasakit ka, matanda ka na, tapos hihingi ka ng pang-maintenance kay mayor, kay konsehal, mahirap din yun. Lahat mahirap. Kaya i-welcome mo na lahat ng hirap. Temporary lang ang hirap mo. Pag sa Live Good, naghirap ka, temporary lang. Tandaan mo, 2 years from now o 5 years from now, lahat ng pangarap mo, makakamit mo. I-welcome mo lahat ng pagod. Itulog mo lang yan pag pagod ka. Kahit saan ka pumunta, may pagod. I-welcome mo lahat ng gutom.
Ilang beses na tayong nagutom. Ang daming beses natin nagutom. Huwag kang matakot dyan. I-welcome mo lahat ng sakripisyo. Kung dati nanonood ka lagi ng TV, teleserye, ngayon, attend mo na ng training. Tsaka na yung Batang Quiapo. Meron namang replay yan. Kung gusto mo, panoorin mo sa YouTube pag may oras ka. Maraming sakripisyo. Birthday. Huwag ka munang umata ng birthday. Kahit naman wala ka, matutuloy yung birthday. Lalo na, hindi naman importanteng tao yun. Joke lang. Sakripisyo yan, guys. Sakripisyo. Temporary, atin ng mga reunion, o kaya mga gathering, o kaya yung mga laro-laro na yan, libangan-libangan, tagalin tsaka na kayo maglaro. Pag kumikita ka na. Okay, skip na tayo guys. Okay, how to invite? Gawa ka ng prospect list, 100 to 200. Hatiin mo sa 3. Warm list, cold list. Tsaka yung isa, meron pa isa eh. O dalawa na lang, warm list at cold list na lang para mas madali. Yung warm list, yan yung kakilala. Yung cold list, yan yung mga hindi masyado. Actually, yung cold list, category niyan yung mga talagang stranger. Maraming cold list sa social media. Mga friends mo sa Facebook na hindi mo naman kakilala talaga. Okay? Warm list, yan yung mga kakilala mo talaga. Lista mo lang lahat yan. Okay, lista mo lahat yan. Mga nakikita mo sa palengke, mga cold list yan. Kunin mo pangalan. Mga nagdi-deliver sa'yo ng mineral water. Lahat yan. Lista mo lang yan. Hot market, ang tawag pala yan. Hot market tsaka warm market. Okay? May cold market din na tinatawag. Okay, hot market, yan yung mga kamag-anak, best friend. Warm market, yan yung mga kaklasik, yan, katrabaho dati. Yung cold market, yan yung mga taong talagang hindi mo talaga kakilala, katanguan mo lang, okay? Nakasama mo lang sa trabaho, pero hindi mo close. Kapitbahay mo, yan, sama mo na rin sa cold market yan. Yung mga strangers, cold market yan. Lista mo po yan. Para meron kang babalikan. Pag nag-invite ka, keep it short and simple. Huwag kang magpe-present ng negosyo kung hindi mo pa kabisado. Invite mo lang sa webinar. Okay? Huwag mo masyadong habaan. Keep it short and simple. Just invite, do not present the business. Kasi lalo na kung hindi mo pa kayang ipaliwanag ang negosyo mo, pag diniscuss mo yan at nagkamali ka, wala nang part 2. Sasabihin sa'yo, okay na pare, hindi na ako atin ng webinar. Bakit? Nakwento mo na, di ba? Na-discuss mo na sa akin, di ba? Okay na yun. Alam ko na yun, sige, tsaka na ako sasali. Hindi yan sasali, bakit? Hindi na ipaliwanag ng maayos eh. Nahusgahan ka na. Nahusgahan na yung negosyo mo, kahit na sabihin mong hindi mo na ipaliwanag ng maayos, wala na. Kaya huwag kang magpe-present ng negosyo kung hindi mo kabisado. Keep it short and simple. Sabihin mo, attend ka lang ng webinar. Okay? Apply ABC rule. Yung mga taong yung mga taong kakilala mo, minsan hindi na nakikinig sa'yo yan eh. Nakikinig yan sa advisor. Ang advisor dito, yung mga upline mo, yung mga successful sa Live Good, yung mga nauna sa Live Good, yan yung advisor. Ikaw yung bridge. Yung customer, yan yung invite mo. Gawa ka ng video call, sama mo si upline mo. Upline, may ka-video call ako ha. Mamaya o sige, pasok kita. Pagpasok, 3 kayo. Una, tawagan mo yung yung in-invite mo. Naka-attend ng webinar, di ba? Naka-attend na. O kaya napaliwanag mo na. O kaya pinanood na yung video. I-video call mo na yan. Schedule mo, magkatawag ng tawag, schedule mo, mamaya tawagan kita. O pagka kinawagan mo yan, o kaya tawagan mo on the spot, pwede na rin yun. Tawagan mo. Tapos pasok mo sa upline. Yung nga pala yung isa sa mga kumikita na rin po yan. Yan. Pakilala mo ngayon, i-up mo. Yan si Coach Harold. Kumikita na po yan dito, diamond na po yan. So ito nga pala si Cardo. Ito yung invite ko si Cardo. Huwag mo nang sabihin yung title ni Cardo ha. Kung engineer siya, huwag mo nang banggitin. Banggitin mo na lang yun sa direct message do sa upline mo. Huwag mo nang banggitin do sa paririnig mo pa do sa
paririnig mo pa sa customer o sa invite mo na binabanggit mo pa yung title niya. Bakit? Tataas ang air niya, tataas ang ere. Uy, sabi niya, engineer daw ako. Huwag mo na sabihin na, ito, invite ko, apply nito invite ko, engineer yan, matalino yan, magaling yan. Huwag na, manliliit yung advisor at ito namang invite mo, lalaki ulo. Okay, kung sasabihin mo yung title niyan, hindi niya naririnig. I-PM mo lang sa advisor. O, apply na. Ito yung kakausapin natin mamaya, Ito trabaho niyan. Ito yan. Bahala ka na, O. Huwag mong paparinig. Sabihin mo lang, ito yung invite ko si Kulapo. O, yan. Tapos, mag-a-advise na yan. Gamitin nyo itong ABC rule, effective po yan kasi minsan hindi nakikinig sa'yo yan. Nakikinig sa advisor. Business presentation, online presentation, Zoom presentation, dapat marunong ka. Pag on the spot, ang webinar natin gabi, paano kung tanghalin tapat, gustong ipaliwanag yung negosyo. Paliwanag mo nga yung negosyo, yun lang. Hindi ka marunong, mamayang gabi pa po ngayon ako libre. Mamayang gabi na lang po. Ngayon nga ako libre, paliwanag mo. Kung hindi ka marunong, patay tayo dyan. Tawagan mo si upline. Si upline, busy. Patay, kang bata ka. Sasali na sana. Nadismaya pa sa'yo. Kailangan marunong ka ng Meron kang Zoom account. Pwede kang mag-Zoom presentation sa kanya on the spot. Meron kang slide. Dapat marunong ka. Video call. Video call presentation. Meron din share screen doon, di ba? Video presentation. Kung sobrang busy, panood mo na lang ng video. Pero kadalasan, hindi naman tinatapos, di ba? Maganda talaga yung on the spot, kausap mo. Video call man yan o Zoom, kausap mo. Makikita mo talaga hindi siya aalis doon, di ba? Makikita mo nandun siya, di ba? Yung video, minsan hindi tinatapos yan. Pero, once na interesado yung tao, panonoorin niya, syempre. Pero, mas gusto ko pa rin yung nasa Zoom, kasi live. Live yun, tsaka yung video call, live yun Okay, presentation offline. Yung mga offline, effective pa rin po yan yung mga house meeting. Effective pa rin po yan. Kahit sabihin mong online tayo, may mga pagkakataon na yung hindi mo ma-invite sa online, sumasali sa offline. Bakit? Kasi, andun nag-invite sa bahay Huwag kang lalayo sa bahay-bahay lang Sa lugar nyo, huwag kang lalayo muna kasi magastos po yun pag lumayo ka Bahay-bahay lang, mag-ipon ka ng tao. Mare bukas alas 2, punta ka sa bahay. Ano meron? Meron tayong konting kainan doon May birthday? Wala. Kasi pag-uusapan natin, may nakita akong magandang pagkakakitaan. Kailangan ko ng mga taong limited lang Huwag mong pagsasabi ikaw lang Baka na may kwento mo pa sa iba Ikaw lang O sige Mare, basta attend ka Kasi maganda yung pag-usapan. Kikita tayo ng pera. Pero atin lang to Promise Oo Mare, sige. O bukas, konting kainan din Yung kainan guys, pwede na yung Skyflex o kaya cupcake na tagli 5 piso. Tapos tubig, huwag kayong mag-juice, masama sa katawan yung juice. Tsaka soft drinks, masama sa katawan nyo. Tubig lang. O di tipid. Natipid ka. Bili mo pag meron ka 10 invite. Pag sa bahay, hanggang 10 lang, pwede na yan. Huwag kang magbe-20. Ang hirap i-manage ng 20. Yung iba, negative 10 lang, kahit 5 nga lang, pwede na yan Pero bago ka makapagpatay ng 5, mag-invite ka ng 20. Ang darating 5. Ganun yan Baka naman nag-invite ka ng 5. Ang darating dyan, 0. Kung gusto mong magkaroon ng attendance na 5, mag-invite ka ng 20, darating 5. Ganun yun. Tapos pag naka-schedule na yan, syempre, kung hindi ka pa marunong, tirahin na ni-apply mo yan. Okay? Pero alam mo, kung ako sa'yo, guys, aralin ko yung presentation, hindi ko naasahan si upline. Bakit? Babagal ka pag inasama yung upline mo. Okay? House meeting presentation. Paliwanag mo. Meron kang dapat na USB, nandun lahat ng mga video, sasalpak mo lang sa TV yun, guys.
lahat ng bahay may TV. O kaya laptop, kung meron ka laptop. Nandun na lahat sa USB mo, yung mga video mo. Dapat preparado ka, may materials ka. May mga video ka ng testimony, may video ka ng event, may video ka ng car achievers. Marami kang baon. Ipe-play mo kasi yan, guys. Hindi lahat po yan maniniwala sa sinasabi mo. Kailangan may nakikita silang ibang tao. Okay? May testimony rin po dyan. Pagdating ng huli, hindi kailangan kumikita kahit hindi pa masyadong kumikita. Ipapaliwanag lang niya, alam niyo po, kaya po ako nag-live good. Kasi po, ayoko na pong laging kinakapos. Minsan nagkasakit po yung anak ko, wala akong pera, ang hirap. Tapos pag tumanda po tayo, tapos wala tayong ipon, kawawa. Nakita ko nga po yung mga tsuhin ko eh. Wala rin pera nung tumanda. Nanlilimos ng pera sa mga kapatid. Ayoko po mangyari sa akin yun, kaya po ako nag-live good. Ngayon, yung nakaupo, makaka-relate ng konti yan. Oo nga, tama eh. Sige, mag-live good tayo. Kahit pa paano guys, merong ganun ha. Merong testimony, merong mga sharer. Yan ang ano dyan, yan ang pattern yan. Sa una, may magpe-play ka ng video. Yung ginagawa sa Zoom, gawin mo yan sa house meeting. Okay? Bye-bye lang yan. After may sumali sa isang bahay, yung sumali na yun, siya naman na magtatawag sa bahay niya. Tandaan nyo ha, magkakapit bahay lang po yan. Huwag ka tatalo ng from Cavite, tatalong ka ng Laguna. From Laguna, tatalong ka ng Nueva Ecija. From Nueva Ecija, tatalong ka ng Pampanga. Huwag muna. Magastos po yun. Ang house meeting, gagawin mo lang yan sa area mo lang. Kasi sa area mo pa lang, sa munisipyo nyo pa lang, kaya mo na mag-diamond. Ang house meeting, sa araw, pagdating ng gabi, nasa webinar kayo lahat. Okay? Ganun lang gagawin nyo guys. Huwag kayo magpapakain ha. Spaghetti, Jollibee, wag. Di kayo tatagal. Tubig lang, tsaka ano lang, isang cupcake lang, o kaya Pudgy bar. Sulit na yan. Okay? So, believe, nasa letter B pa lang pala tayo. Believe, 100% ang believe mo dapat dito, guys. Okay? Believe in the company, believe in the products, believe in the compensation plan, believe in uplines, believe in downlines, believe in crosslines, believe in yourself. O, isa-isa natin. Believe in God. Company, na-discuss ko na kanina, maniwala ka sa kumpanya, marami nang yumaman sa Live Good. As si Ben Glinsky, marami nang pinayaman yan. Sa iba't ibang mga company niyan tinayo. Products, ang dami na pong testimony na gumaling. Maniwala ka sa produkto, guys. Nagsasalita po yung produkto natin. Dahil marami na pong natulungan. Compensation plan, marami na pong yumaman sa Live Good. Marami na pong naging millionaires in just 2 years. So, paano masasabing maganda compensation plan? Simple lang. Resulta. Ang dami na pong kumikita ng malaki dito. Kahit sabihin mong, ang pangit niyan. Ayoko yan. Pangit yung subscription. Guys, result that counts. Ang daming yumaman sa Live Good. Bakit mo sasabihin pangit? Result that counts. Dito kami sa kabila. Walang subscription. Dito, okay dito. Tingnan mo nga, okay ka ng okay dyan. Result that counts. Nasaan ba maraming resulta? Sino ba top 1 ngayon? Saan ba maraming yumaman? Sa Live Good. Parang sinasabi mong, hindi, matalino yung anak ko. 75 nga yung grade eh. Parang sinabi mo, maganda dito. 3 nga lang milyonaryo nyo eh. Dito, 7 taon na kami. 5 ng milyonaryo nyo dyan eh. Dito, maganda dito. Magkano lang kinikita na top earner nyo dyan eh. Result that counts. Okay? Believe. Believe in your uplines. Yung upline mo, paniwalaan mo yan. Kahit sabi mong may problema dyan, nawala yan, maniwala ka pa rin dyan. Kasi kung di dahil sa kanya, wala ka dito. Believe in your downlines. Kahit medyo tamad yan, maniwala ka dyan. Bakit? Bukas makalawa, yan tamad na yan, baka maka-invite pa yan ng masipag. Yan tamad na yan, baka maka-invite pa yan ng magaling. Ang dami kong istorya ganyan. May downline ako dito, hindi ko ini-small yung mga downline ko. Yung downline ko na yan, direct ko yan,
Hindi ko ini-small. Sa previous company, kasama ko na yan, hindi rin kumikita yan. Ilang company siya nalihan, hindi kumikita yan. Pero hindi ko yan ini-small. Hindi ko yan tinatrato ng mababa. Alam niya yon. Alam mo, sumali dito yan. Very fair yung trato ko talaga sa kanila eh. Pare-parehas lang. Alam mo ngayon, sino ngayon ang may diamond sa ilalim? Siya. Siya may diamond sa ilalim. At consistent for 2 years, kumikita yan ng pinakamababa niyan, 30,000. Pero nung mga unang taon yan, alam ko nagsi-50 mil pa yan. 30,000 sa 50 mil. 30,000 to 50,000. Per month. Tinatawanan niya sa kabilang company. Pinanggalingan namin. Tinatawanan niyan eh. Ba't daw yan, sunod ka na sunod yan kay Harold na yan. Ginaganon siya eh. Tinan mo sila ngayon. Asa sila? Puro fly by night. 2 company na nagsara. Sabi nga niya sa akin, Coach, buti na lang sa'yo ko sumunod. Hindi ko naman siya downline sa previous company. Yung mga apply niya doon, andun. Iniwanan niya. Andun, nasa fly by night pa rin mga apply niya. Yung mga grupo niya. Sa akin siya sumama. Hindi daw siya nagkamali. Hindi ka nagkamali kasi nasa live good tayo. Sabi ko. Kung hindi dahil sa live good, wala rin naman tayong kikitain. Hindi lang dahil sa akin yan. Sabi ko, dahil sa live good. Believe in your downlines. Believe in your cross lines. May tutulong sa'yo yan. Makipag-cross-lining ka, pwede kayo magtulungan. Huwag lang kayo magre-recruitan, ha? Believe in yourself. Maniwala ka na kaya mo to. Kung ano nangyari sa amin, mangyayari sa'yo. Kasi yung paniniwala, yan ang magtutulak sa'yo para kumilos. Pag hindi ka naniwala na kaya mo, tatamarin ka. Believe in God. Maniwala ka. Pinakita sa'yo negosyo to, hindi papakita sa'yo to kung hindi mo kaya. Hindi totoo yun, Coach Harold. Totoo yun. Kaya hindi nagiging totoo kasi hindi mo nga pinaniwalaan. Ako, nung nakita ko to, meron akong pananaw o paniniwala. Nung nakita ko to, ito yung bigay ng Diyos sa akin. Sabi ko, ito yung bigay ng Diyos sa akin. Imposible hindi ako yumaman dito. Kasi nagdarasal ako at pinakita sa akin yung negosyo to. Ibig sabihin, ito yung sagot sa dasal ko. Kung ito sagot sa dasal ko, ibig sabihin, yayaman ako dito. Pinaniwalaan ko yun. At yun yung nagpagalaw sa akin. Yung paniniwala ko, yun yung nagpapagalaw sa akin. Hanggang ngayon, naniniwala ako eh. Naniniwala ako, marami pa ako ma-achieve, marami pa ako matutulungan sa ilalim ko. Yun ang pinaniniwalaan ko. Kaya ako masipag kasi naniniwala ako na marami pa ako mararating. Pero kung isasaksak ko sa utak ko, ay, nauubos na yung tao ko. Baka wala nang mangyari. Pag yun ang inisip mo, tatama rin ka, therefore, babagsak ka. It all starts in the mind. Believe. Believe in yourself. Believe in God. Maniwala ka na pinakita sa ito, may kalalagyan ka dito. Hindi ka lang kikita rito pag naniwala kang hindi mo kaya. Pag naniwala kang hindi ito binigay ng Diyos sa'yo. Pag yun ang pinaniwalaan mo, hindi ka kikilos. Pero pag pinaniwalaan mo, bigay ng Diyos sa'yo ito yung biyaya niya sa'yo, trabahuhin mo na lang. Yun na lang ang kulang. Yayaman ka na. Commitment. Dapat may commitment ka. I will try? Wag. Pag nahirapan ka, hihinto ka. I will do my best? Paano pag ginawa mo yung best mo pero kulang? Wag. Ito yung pangatlo. I will do whatever it takes. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, gagawin ko to. Kung hindi ko alam, aalamin ko. Pag kulang yung kaalaman ko, aaralin ko pa. Magdadagdag ako ng kaalaman. Whatever it takes. Kung ano yung kinakailangan, yun ang gagawin ko. Kung kailangan umatan ng training, aaten ako. Do whatever it takes. Kung kailangan mapuyat, magpupuyat ako. Do whatever it takes. Gusto mo yumaman eh. Patay kung patay. Isipin mo, buhay na kataya. Commitment. Speaking of commitment, sa trabaho natin, 9 hours of working. Kasama na yung break time. 2 hours travel time. 6 days a week. 4 weeks a month. 12 months a year.
40 years of working. Nagtrabaho ka ng 20 years old, nag-retire ka ng 60. 40 years of working. Ang tawag po dyan, commitment. Kung dyan may commitment ka, pero walang naghihintay sa'yo. Ano naghihintay sa'yo sa commitment? Employment in the Philippines. Magre-retire ka ng 60. Out of 100, isa lang ang mayaman. 3 lang ang well-off. 96% is still working, dependent, dead broke, o patay na, nakalibing na. Commitment yan. May commitment yan, guys. May commitment yan. May commitment yan, pero tinan mo mabuti. 4% lamang ang maganda ang buhay. Ngayon, isusugal mo ba yung 40 years of working? Saan ka babagsak? Sa 4% o sa 96%? Ang laki ng porsyento niyan, guys. Sino yung nasa 4%, guys? Yung isa, sabi nung downline ko, yung 1% coach, nasa politiko, nasa politika. Sabi ko, wag naman, di naman lahat, no? Pero marami. Yung 1% coach, yung nagtatrabaho sa custom. Yung 1%. Yung isa, yung sa 1%, sabi ng isang downline, nagtatrabaho po sa LTO. Grabe naman kayo, hindi naman lahat, huy. Hindi naman, grabe naman kayo, huy. Pero kung ordinaryong empleyado ka lang, 96% bagsak mo, guys. After 60 years old, still working, o dependent, umaasa ka na sa mga anak, dead broke, walang pera, walang tumutulong. Manlilimos na lang po yan. O patay ka na. May commitment yan. Okay? Sa live good ka na lang magbigay ng commitment. Discouragement? Nako. Who will discourage you? Sino? Wife o husband. Yan ang karaniwan nagdi-discourage sa'yo. Normal yan. Tigil mo na yung ginagawa mo na yan. Ala naman mangyayari sa'yo dyan. Hindi ka na mayayaman dyan. Tingnan mo nga. Talaga bang lalaki pa grupo mo dyan? Wala na yan. Pabagsak na yan. O, dinidiscourage ka. Mawawala ka ngayon ng gana. Laban lang. Huwag ka magpapadala dyan. Tandaan mo, ginagawa mo to para sa kanya. Ikaw nakakaintindi, hindi siya. Ikaw nakakaunawa, hindi siya. Ako, ilang beses na rin akong, di ba, dami ko lang nasalihan. Ilang beses na rin ako nasabihan, di ba? Pero hindi. Matigas ulo ko. Pati nga mga kapatid ko eh. Sinasabihan na rin ako eh. Hindi, matigas ulo ko eh. Bakit? Eh, pag nakinig ako sa inyo, hindi nyo naman kaya bigay pangarap ko eh. Ito pa, boyfriend, girlfriend, huwag ka makinig dyan. Ikaw nakakaintindi, hindi sila. Tandaan mo, dapat may sarili kang paninindigan. Alam mo kung ano yung tama, ano yung mali. Parents, number 1 po kung pasaway sa parents. Hindi naman sa pasaway sa ibang bagay Pasaway dahil minsan kinokontrol na nila ako kung ano yung gagawin ko eh. Kasi alam ko kung ano ano yung pagpapayaman sa akin, ano yung gagawin ko eh. Nung bago-bago ako sa MLM, nanay at tatay ko, lagi yung sinasabihan, tigil ko na. Pero hindi nila alam, sila yung dahilan, ba't ako nagde-network eh. Hindi nila alam yun. Sila yung dahilan, kasi gusto ko silang bigyan ng magandang buhay. Iniisip ko na lang, hindi nila naiintindihan. Kaya, hindi ako nakikinig. Okay? Kasi alam ko maraming yung mayaman sa MLM. Alam ko, yun lang yung chance ko. Yun lang yung opportunity. Kaya hindi ako nakinig. Discouragement po tawag yan. Yung mga tao nagdi-discourage sa'yo. Classmates, relatives, workmates, kapitbahay mo, networkers from other companies, yung nasa ibang kumpanya, i-discourage ka niya. Bakit? Eh, competitor yan eh. Mga failure people, yung mga nag-fail, mga hindi kumita, i-discourage ka niyan. Mga hindi kumita yan eh. Ano ituturo sa'yo yan? Hindi nga kumita yan eh. Natural, walang ituturo sa'yo paano kumita. Kasi mga walang ginawa yan. Okay? SW rule. Ano yung SW rule? Some will join, some will not, so what? Next. Okay? Ka naman masyadong galit. Next, balikan mo na lang. Okay? Some will join, some will not, so what? Next. Hindi mo sila kailangan,
Ayaw nila, next. Balikan mo na lang. So, pag ginagawa mo itong negosyo to, dapat excited ka. Bakit? Kasi dapat nakikita mo na yung future mo. Nabivisualize mo na 5 years from now, nakikita mo na yung sarili mo, nagdadrive ng magandang sasakyan, nakatira ka sa magandang bahay, meron ka ng apartment, meron kang farm, meron kang resort, meron kang condo, meron kang mga investment sa stock market. Dapat na imagine mo na yung 5 years from now, meron ka ng time freedom. Kung OFW ka, nakauwi ka na, kasama mo pamilya mo, maayos ang buhay mo, may negosyo ka, may property ka. Kung yan ang naiisip mo, sigurado ko sa'yo, excited ka. Alam mo yung mga taong hindi excited? Sila yung walang nakikitang vision. Hindi nila nakikita yung sarili nila 5 years from now, yung buhay na maganda. Ang nakikita nila, puro problema. Kaya sila hindi excited. So, para maging excited ka, dapat nakikita mo lahat ng mga pwedeng mangyari sa'yo. Isipin mo nangyari na. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng sigla. Tingnan mo yung mga may lakad kinabukasan. Pupunta tayong Boracay bukas, ha? Nako, excited na excited yan. Gabi pa lang. Hindi na nga makatulog yan sa sobrang excitement. Masayang masaya yan. Ay, bukas pupunta tayo ng Boracay. Grabe. Ihanda mo na yung mga gamit, ha? O yung two-piece mo, ha? Huwag makakalimutan. O, ikaw, kuya, ihanda mo na yung shades mo, ha? Baka makurot ka ni ate. Excited. Dapat excited ka pag nasa live good ka kasi sigurado ko sa'yo, makukuha mo na yung pangarap mo. Andyan nakalatag na. Tatrabahuhin mo na lang. Okay? Focus. 100% focus. Pag nasa live good ka, guys, huwag ka nang hahataw ng ibang company. Huwag ka nang tatrabaho ng ibang company na networking din, ha? Yung conflict, yung merong invite-invite, merong magbibuild ng grupo, huwag ka nang papatol doon kasi nasa live good ka na eh. Hindi pwede yung side hustle lang. Hindi pwede dalawang networking company. Mahihirapan ka. Wala pa ako nakitang successful na dalawang networking company. Okay? Maaaring mag-suffer yung isa o mag-suffer yung dalawa. Actually, 100% magsasuffer yung dalawa. Bakit? Ang network marketing is about leadership. Paano ka maglilid ng isang grupo kung nililid mo yung kabilang grupo, conflict yun. Di ang iisipin sa'yo, apply, kala ko ba, yayaman tayo sa live good? Ba't meron ka pang iwang inahataw? Magdududa ngayon yan. Siyempre, bibitaw ngayon yan. Ako rin, nahataw din ako ng iba. Pag humataw ng iba, madidi-focus na po yan, mawawala na po yung focus sa live good. Pati ikaw, mawawala na rin focus mo sa live good. Pati tao mo, mawawala focus sa live good. Lahat ng tao mo, bibitaw na. Kasi wala ka sa focus. Isa pang focus, pag nasa negosyo kanto, lahat ng ipopost mo sa social media, puro tungkol sa live good muna. Huwag ka muna magpo-post ng ibang bagay. Pwede ka mag-post konti yung mga recreational, halimbawa yung hobbies mo. Related pa rin naman yan eh. Bakit? Pinapakita mo na meron kang time freedom kahit paano habang ginagawa mo yung negosyo to. Huwag naman yung nagpo-post ka na, nagtitinda pa ng kaldero, pinost mo pa pati yung nagiinuman kayo, pinost mo pa. Hindi mo na kailangan yun. Mag-focus ka sa negosyo mo. Yung Facebook mo, isipin mo yung Facebook mo, yan na yung tindahan mo. Yan na yung negosyo mo, yan na yung kumpanya mo. Yan na yung opisina mo, yung Facebook. Mag-focus ka sa live good. Kung nasa live good ka, puro live good muna. Kung hindi ka muna mag-post ng iba, kung yayaman ka naman eh. Ako, puro live good na pinopost ko eh. Kung yayaman naman ako eh. Bakit ba? Negosyo ko to eh. Mahalin mo yung negosyo mo. Mag-focus ka. Okay? So, naginiwala ako sa'yo pag nag-focus ka, 1 year, 2 years, 3 years, o 5 years from now, lahat ng mga pangarap mo, ano man yung mga pangarap mo, isipin mo na, lahat yan matutupad. Tandaan mo yan. Maniwala ka lang. Totoo yan. Lahat ng paniniwala mo, matutupad yan. Kasi yung paniniwala mo, yan yung magpapagalaw sa'yo. Yan yung magpapakilos sa'yo. Kasi pag naniniwala ka, gagalaw ka. Pag nagduda ka, tatamarin ka.
Magsisimula lahat sa paniniwala. Kasi gusto mong yumaman eh. Pag gusto mong yumaman, kailangan paniwalaan mo na makukuha mo. Mag-focus ka sa isang company, mag-focus ka sa live good. Paniwalaan mo, yayaman ka sa live good. Kaya ka lang naman nagdududa, kaya ka lang naman hindi nagpo-focus, nagdududa ka kasi. Nagdududa ka. Kaya nawawala ka sa focus. Baka hindi naman ako yumaman. Sige, tirahin ko na tong isang side hustle na to. Tapos parehas networking pa. Pag ganyan ang attitude mo, palipat-lipat ka na lang, wala ka na mapupukusan kahit isa. Para maging successful ka, kailangan nakapokus ka. Kahit lumipat ka, focus pa rin ang formula eh. Paano ka makakapag-focus? Eh, di bibitawan mo ngayon yung live good. O, focus ka ngayon sa kabila. Eh, naka-live good ka na, ang ganda-ganda ng kumpanya na to. Sa iba ka pa magpo-focus. Hindi mo pa napag-aaralan? Tagal mo na. Di ba? Guys, wala naging successful na hindi nakapokus. Tandaan nyo yan. Okay? So, tandaan mo, lahat ng pangarap mo, makukuha mo, basta nakapokus ka, determinado ka. Okay? You must be willing to disappear for a while. Yung mga birthday party, reunion, barkada, gimmick, focus muna sa negosyo, guys. Huwag mo munang intindihin lahat yan. Okay? Salamat po sa inyong lahat and thank you sa oras na binigay nyo. Kahit napakahaba, thank you very much. Kala ko, matitira ko lang na maiksi. Hindi talaga kinaya. Okay? Ang bilis ko na nga magsalita eh. Okay, thank you. Bye-bye. Back to you, Coach. Thank you so much.